Noong ika-15 ng Hulyo taong 2023, inilabas sa buong mundo ang larong Vermo na may walang hanggang posibilidad, Infinite Dendrogram. Pagpasok ng mga manlalaro, sinalubong sila ng isang AI-controlled na pasang robot na nagngangalang Cheshire-13. Ang unang kailangang gawin ng mga manlalaro ay pumili ng pangalan, at si Ray Starling ay pumili ng pangalang halos kapareho ng kanyang tunay na pangalan. Sunod ay ang pag-aayos ng kagamitan at hitsura ng karakter. Pinanatili ni Ray ang kanyang tunay na anyo, ngunit nagdagdag ng kaunting pagbabago para bumagay sa pakikipaglaban sa laro. Nang tumingin siya sa salamin at makita ang isang binatang may blondeng buhok at simpleng kasuotan, sinabi niyang, ayos na ito. Kinumpirma naman ito ni Cheshire at binigyan siya ng supot ng mga gamit, kabilang ang panimulang pondo para sa kanyang paglalakbay. Ang susunod na hakbang para sa mga bagong manlalaro ay ang mag-implant ng embryo. Pumalakpak ang pasang robot at lumitaw ang isang embryo sa kamay ni Ray. Ipinaliwanag ni Cheshire na pwede na niya itong alisin kapag nakarating na sa unang anyo. Depende sa personalidad ng may-ari, mag-e-evolve ito sa iba't ibang paraan. Nang kumikislap ang mga mata, binigyang diin ni Cheshire na mayroon itong walang hanggang posibilidad ng pag-e-evolve. Naglabas ang mekanikal na pusa ng isang libro at ipinaliwanag ang iba't ibang uri ng embryo. Farms type, sandata, guardian type, halimaw, chariot type, sasakyan, castle type, istruktura, territory type, barrier. Namangha si Ray sa dami ng uri. Nagpatuloy si Cheshire at sinabing ang 5 uri ay maaari pang mag-evolve sa rare o advanced forms, at mayroon pang unique type kung suswertehin si Ray. Tumingin si Ray sa bilog sa kanyang kamay at mahina niyang bulong, umaasa ako sa'yo, partner. Ang huling hakbang para sa mga bagong manlalaro ay ang pumili ng in-game nationality. Lumutang ang isang bilog na orb sa itaas ng kanyang ulo. Minsan niya lang itong tingnan at pinili niya ang Kingdom of Altar. Kinumirma iyon ni Cheshire at sinabing dadalhin na siya sa kabisera ng altar. Nagtanong pa si Ray kung kailangan ba niyang pumili ng layunin bago pumunta roon. Sagot ni Cheshire, kahit ano, pwede siyang maging demonyo o bayani. Siya ang masusunod kung magiging kapaki-pakinabang o patapon. Maaari niyang piliing gumawa o walang gawin, manatili sa Infinite Dendrogram o umalis. Nagpaalam si Cheshire, at tulad ng embryo, sinabi niyang oras na para simulan ni Ray ang kanyang paglalakbay na may walang katapusang posibilidad. Pagpasok ni Ray sa mundo ng Infinite Dendrogram, ramdam niya ang totoong bughaw na langit, huni ng mga ibon, at maging ang lupa sa kanyang kamay. Nang makita niya ang kabisera ng altar, isang tanawing puno ng naglalakihang gusaling kumikislap, napausal si Ray kung laro pa ba talaga ito. Ang una niyang kailangang gawin ay hanapin ang kanyang kapatid malapit sa fountain. Habang litong-lito pa siya sa direksyon, nabangga siya ng isang nagmamadaling dalaga. Ipinakita nito kay Ray ang larawan ng nawawala niyang nakababatang kapatid, umiiyak habang nagtatanong kung nakita niya ito. Humingi ng paumanhin si Ray at ipinaliwanag na kara-rating lang niya. Iniwan pa rin ng dalaga ang kanyang impormasyon at nakiusap na kontaken siya ni Ray kapag nakita niya ang bata. Habang binabasa ni Ray ang iniwang papel, nagulat siya nang biglang ay anunsyo ng system na na-activate ang level 5 quest, Find Million Granda. Bilang unang quest niya, hindi makapaniwala si Ray, isang mahirap na quest iyon na panggrupo. Paano siya nadamay? Pansamantala niya itong binaliwala para hanapin ang kanyang kapatid at makakuha ng impormasyon. Sa fountain, ang tanging nakita niya ay isang malaking oso na kumakanta ng kumakuma habang masayang nakikinig ang mga bata. Lumapit si Ray at bamulong kung si Shuichi ba ito. Tumawa ang oso at kinumpirma iyon. Nang matapos magbigay ng candy sa mga bata, ipinakilala niya ang sarili bilang Shu Starling, ang in-game persona niya. Pinakita agad ni Ray ang papel ng quest. Kilala ni Shu ang quest, kay Liliana iyon, ang pinakasikat na NPC sa kaharian, kaya't pati players at NPCs ay may fan club para sa kanya. Ipinaliwanag ni Shu na ang tawag sa mga NPC ay Tian. Dahil may sariling kamalayan at personalidad ang NPCs, normal lamang na sumali sila sa mga fan club at mga gawain tulad ng mga tao. Nalilito pa rin si Ray kung bakit siya ang nabigyan ng quest mula sa isang sikat na NPC, ngunit paliwanag ni Shu, praktikal ang mundong ito. Walang kinakailangang kondisyon para ma-activate ang quest. Minsan ay tsamba o pagkakataon lang, kaya't walang hanggan ang bilang ng quest. Para makumplito ang quest, kailangan nila ng lokasyon. Tinanong ni Shu kung may clue si Ray. Ipinakita ni Ray ang papel. Sinipat ni Shu ang likod at nakita ang isang liham mula kay Millia. Dahil dito, nakumpirma niyang delikado ang nangyari. Binanggit ng sulat ang insect spray.
Ibig sabihin, lumabas ang bata sa kabisera papuntang Revi Ancient Forest, isang lugar na sinakop ng insect-type monsters at ngayoy isang higanteng pugad ng halimaw. Sinabi ni Shu na kailangan nilang tapusin agad ang misyon. Ang ganitong huri ng quest ay automatikong nabibigo kapag hindi na kumpleto sa takdang oras. Binibigyang diin niya na iba ang mundong ito kumpara sa mga naunang laro, may mabibigat na konsekwensya kapag hindi natapos ang mga quest. Nakita niyang litong-lito si Ray, kaya idinugtong niyang kapag namatay ang isang tiyan, NPC, hindi na sila muling mare-resurrect. Ibig sabihin, maaaring mamatay ang mga bayani, henyo, kapitan ng mga kabalyero, at maging mga hari. Ngunit kahit ganoon, patuloy pa ring umiikot ang mundo ng Infinite Dendrogram. Naisip ni Ray na kahit NPC lang sila, wala silang pinagkaiba sa totoong tao, at dahil dito, mas lalo siyang nabagabag. Iniabot ni Shu ang malaking kamay niya para mag-high five kay Ray, sinasabing tatapusin nila ang quest at bibigyan nila ito ng isang masayang ending. Ngumiti si Ray at tinapik ang kamay niya, pumapayag na kumpletuhin nila ito ng magkasama. Dahil sa agarang panganib, nagtungo sila diretso sa kagubatan. Binigyan ni Shu si Ray ng maraming gamit dahil baguhan pa siya at walang karanasan. Sabi niya na kapag suot iyon, parang may 5 dagdag na buhay si Ray. Maingat din siyang in-add ni Shu sa kanyang team. Kapag alam niya ang status ni Ray, mas madali itong masuportahan. Bago sumabak sa panganib, nagtanong si Ray kung ano ang penalty kapag nawala ang isang buhay. Sagot ni Shu, hindi ka makakapag-login ng 24 na oras. Ngunit mas nakakatakot pa rito ang tunay na epekto, ang 24 na oras sa totoong mundo ay katumbas ng 72 oras sa loob ng laro, ibig sabihin ay mawawalan ka ng 3 araw ng questing. Sa mundong ganito kay Toto, nakakatakot iyon. Tumingin si Ray sa kapatid niya at sinabing gagawin niya ang lahat para masagip ang bata. Samantala, sa kailaliman ng kagubatan, nakikipaglaban si Grandria sa mga insect-type monsters para protektahan ang kanyang kapatid kahit gaano pa ito kadelikado. Sa dami nila, pakiramdam niya imposible nang mailigtas si Millia. Sa sandaling iyon, narinig ang yabag ng sapatos, dumating si Shu na nasa second form ni Boulder. Lubos ang pasasalamat ni Grandria, kung wala sila, hindi niya mapreprotektahan ang kapatid niya. Tinanggihan ni Ray ang pasasalamat niya, sinasabing dapat muna silang makalabas sa lugar na iyon. Ngunit sabi ni Shu, hindi pa tapos ang quest dahil si Grandria ay level 210, na automatikong nagtataas ng difficulty ng quest sa level 5. Habang nagpapaliwanag siya, binaril niya ang isang lugar sa harapan nila kung saan sumulpot ang demi-dragworm, umaatake mula sa lupa. Sa lakas ni Shu, hindi problema ang ganitong mga halimaw kaya mabilis siyang sumugod upang patayin ang mga ito. Ngunit dahil naging kampante, siya ay tinangay pababa sa kailaliman ng lupa ng isang malaking grupo ng sabay-sabay na umaataking halimaw. Nagmamadaling tumakbo si Ray para hanapin si Shu, ngunit inatake siya ng kalapit na halimaw. Mabilis na hinaranggan ni Grandria ang pag-atake at sinabing siya ang bahala sa mga halimaw, at dapat iwan ni Ray ang kagubatan kasama si Millia. Alam ni Ray na bilang level 0, magiging pabigat lang siya kung mananatili, kaya pumayag siyang i-escort palabas si Millia. Habang tumatakbo, ipinaliwanag ni Millia na kaarawan ng kapatid niya ngayong araw. Nagpunta siya upang maghanap ng rembururi para gumawa ng cake, pero ubos na ito sa lahat ng tindahan. Isang lalaking may salamin ang nagbigay sa kanya ng insect spray at sinabing maaari siyang pumulot sa garden. Naisip ni Ray na kasalanan ito ng lalaking may salamin na nagpadala sa isang bata sa napakadelikadong lugar. Magkahawak kamay na tumakbo ang magkapatid papunta sa exit gate, ilang hakbang na lang. Ngunit biglang sumulpot ang mga halimaw, tinarget si Millia. Mabilis na hinaranggan ni Ray ang halimaw, nadaganan silang dalawa, at tumilapon sila. Lalong nabahala siya dahil si Millia ay isang tiyan, at kapag namatay ito, hindi na siya mabubuhay muli. Binigyan ni Ray ng protection si Millia at sinabihang tumakbo sa gate habang siya ang haarang sa mga halimaw. Sunod-sunod siyang inatake hanggang lumiit ang kanyang health bar, kaya napilitan siyang gamitin ang mga potion na ibinigay ni Shu. Paulit-ulit siyang sumasalo ng atake habang inililigtas si Millia hanggang maubos ang lahat ng gamit niya. Hawak ang bata, sinabi niya sa sarili na hindi siya dapat sumuko. Para sa kanya, maaaring laro lang ito, pero para sa bata, buhay ito. Tumingin siya sa kanyang braso at tinawag ang embryo. Hindi ba't marami kang posibilidad? Ipakita mo ang posibilidad ng isang masayang ending. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang liwanag ang sumabog mula sa singsing. Isang malinaw na boses ang tumawag kay Ray, tinatawag siyang isang clingy master. Unti-unting lumitaw ang isang babae, gamit pa ang mga halimaw bilang spotlights sa kanyang pagde-debut.
Nag-transform siya bilang isang espada sa kamay ni Ray at tulong-tulong nilang nilipol ang mga halimaw. Muling bumalik sa human form ang embryo at ipinakilala ang sarili bilang Nemesis, ipinaliwang na siya ay isinilang mula sa katawan, puso, at kaluluwa ni Ray. Bilang pagdiriwang sa unang quest na natapos ni Ray, dinala siya ni Shu bilang mabuting kuya at si Nemesis sa isang magarbo at masarap na kainan. Nang purihin ni Ray ang pagkain, sinabi ni Shu na ang may-ari ng restaurant ay rank #1 sa Star Chefs, katumbas ng isang 3-star chef sa totoong mundo. Habang magsisimula na sana si Ray sa pangalawang putahe, biglang nag-pause ang system, nagbibigay ng notification tungkol sa pagpunta sa banyo at gutom sa totoong mundo. Sanay na si Shu sa mga ganito kaya ipinaliwanag niyang kapag may kailangan ang katawan sa tunay na buhay, ina-update iyon ng system agad. Sumagot si Rhea, ganoon pala at nagpas siyang mag-logout muna. Nagulat si Nemesis kung wala si Master, hindi ako makakakain. Sabi niya, habang hawak pa ang dalawang chicken leg. Pinakiusapan siya ni Ray na maghintay lang saglit at babalik siya agad. Pagbalik niya sa laro, ubos na ang pagkain sa mesa. Hindi makapaniwala si Nemesis, nakadapa sa lamesa at nagrereklamo na ang tagal niyang naghintay. Tumawa ng malakas si Shu, sinasabing, wala namang dapat ipag-alala dahil isa pang mesa na pa ng pagkain ang inihatid. Pumalakpak siya at sinabi sa kanila na ipagpatuloy lang ang pagkain. Si Rai, habang tinitingnan si Nemesis na mistulang bata ang anyo, ay nagtanong kay Shu kung nagbabago ba ng hitsura ang mga embryo kapag nag-i-evolve, iniisip kung mawawala ba ang anyong tao ni Nemesis. Sagot ni Shu, nakadepende sa master ang anyo ng evolution, ngunit malamang ay mananatili siyang isang maiden, magpakailanman. Kahit pwedeng mag-evolve sa ibang anyo ang arms type, ang maiden ay isang hybrid type na pinagsamang dalawang klase. Tiningnan ni Rai ang bata at napabulalas, so nakakuha ako ng rare. Sumagot agad si Nemesis, anong ibig mong sabihin na rare? May kilala si Shu na may maiden type embryo rin, bagamat ibang-iba ang isa pang anyo nito, at ngayon ay naging isang superior embryo na. Ipinaliwanag pa niya kay Rai na ang embryo ay may antas, ang una hanggang ikatlong anyo ay secondary, ang ika-4 hanggang ika-6 ay advanced, at ang huli at pinakamataas na ika-7 anyo ang superior embryo. Ngunit napakabihira nito, at wala pang 100 players ang nakamit ito. Nagtanong si Rai kung anong level na si Shu. Kumain lang si Shu ng karne at sagot niya, secret. Naalala ni Rai ang nangyari kanina at tinanong kung may problema ba sina Shu at Grandria. Patuksong sagot ni Shu, kalahating biro, kalahating seryoso, galit siya dahil wala akong ginawa. Kwento niya, 6 na buwan na ang nakalipas nang maglaban ang Drive Mechanical Empire at ang Alter Kingdom at natalo ang kaharian. Nawala ang 1/4 ng teritoryo, namatay ang kanilang Great Sages, kalahati ng Knights, at pati ang Hari. Sa totoo lang, magkapantay lang ang lakas ng dalawang bansa. Ngunit karamihan sa Masters ng Alter Kingdom ay hindi sumali sa labanan. Dahil hindi nag-alok ng anumang gantimpala ang hari, samantalang malinaw ang alok ng kalaban. Ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng kaharian ay ang 3 pinakamalalakas na hindi lumahok sa digmaan, ang nangunguna sa kill ranking na kilala lamang bilang King of Destroyer, ang nangunguna sa solo ranking na si Figuerero, at ang leader ng clan ranking, si Fuso. Dahil hindi sumali ang 3 ito, sumunod ang karamihan ng ibang players. Hindi pa rin makuha ni Rai kung bakit galit si Grandria kay Shu. Kalma lang na sagot ni Shu, dahil mataas ang rank niya pero hindi siya sumali, at ang dating Knight Commander na namatay sa labanan ay ama ni Grandria. Napailing si Rai matapos marinig ito at tinanong kung bakit hindi sumali si Shu. May sarili raw siyang problema, masisira ang disguise niya kung masira ang kagamitan niya. Medyo nagulat si Ray. Ibig sabihin, pinananatili ni Shu ang hitsura niya tulad ng nasa totoong mundo. Aminado si Rai na hindi maganda ang dahilan nito para hindi lumahok sa digmaan. Tinanong ni Ray kung aatake muli ang kalaban sa hinaharap. Nag-alangan si Shu at sinabing habang humihina ang kanilang panig, patuloy namang lumalakas ang sa kabila. Ang susunod na labanan ay magiging lubhang mahirap. At matapos ang pagkatalo ng Alter, marami ang lumipat ng ibang bansa, dahilan ng kaguluhan sa mga rankang. Naisip ni Rai na pagkakataon niya itong umangat sa rankings. Sumingit si Nemesis at sinabing mukhang nahanap na niya ang magiging layunin niya. Ang plano ni Rai, mag-grind muna ng level, saka umakyat sa ranks. Payong ni Shu, kailangan muna niyang kumuha ng equipment at pumili ng profession. Inilabas niya ang katalog ng mga profession na bagay kay Rai. Binuksan iyon ni Rai sa unang pahina. Paladin, bulalas ni Shu. Hindi pangkaraniwan yan. Karaniwan, hindi napipili ng mga bagong player ang high-level profession na Paladin.
May nakalagay doon na high level at maging superior level professions. Ang superior level ay ibinibigay lamang sa iisang player at napakahigpit ng requirements. Tinanong ni Rai kung ano ang kailangan para maging paladin. Sagot ni Shu, kailangan niyang talunin ng personal ang higit 50% ng mga sub-dragon level bosses. Sisingit si Nemesis, madali lang patayin ang mga mababahong centipede na yun. Sunod na kondisyon ni Shu ay kailangan niyang mag-donate ng 200,000 lire sa simbahan. Iniisip ni Rai na pwede niyang ibenta ang mga item drop at kumita ng higit 400,000. At ang huling requirement, makakuha ng rekomendasyon mula sa isang mahalagang miyembro ng Knights o taong may kaugnayan dito. Reklamo ni Rai, imposibleng mangyari iyon. Ngunit sinermonan siya ni Nemesis, sinasabing nagkakamali siya, nakuha na niya iyon kahapon dahil iyon ang pangunahing reward ng quest. Tinulungan ni Shu si Rai na makumplito ang lahat ng requirements bago umalis at sinabi niyang tawagan siya kung may problema. Mas damali ang pag-level up ni Ray dahil sa high-level profession. Umangat siya sa level 3 at nakakuha ng bagong skill. Napasigaw si Rai dahil impressive na agad pakinggan ang healing magic. Napansin ni Nemesis ang dalawang player na hirap habang napapalibutan ng mga halimaw, ngunit hindi sila pwedeng tumulong dahil maaagaw nila ang experience. Sa kabutihang palad, nabigyan ng first aid support ni Ray ang dalawang nasa loob ng monster encirclement, kaya naging maayos ang lahat. Pagkatapos talunin ang mga halimaw, nagpakilala ang dalawa, si Rook, baguhan na nagsimulang maglaro kahapon lang, at ang babaeng kasama niya, si Babylon, isang guardian-type embryo. Masayang umikot-ikot si Nemesis kay Babylon, sinasabing bihira lamang makakita ng guardian na may anyong tao. Pinagsabihan siya ni Rai na tigilan ang pagtitig sa iba. Bilang pasasalamat, inimbitahan sila ni Rook na kumain. Pagbalik nila sa kagubatan, determinado si Rai na maabot ang level 13 ngayong araw. Ngunit hindi niya ito nagawa nang biglang umatake ang isang monster-shaped embryo. Kasabay nito, nagsimula ang mga matitinis na sigaw ng ibang players. Isang PK, player kill ambush, at ang mga manlalaro ang naging biktima ng pagpatay, kabilang si Ray. Nang magkaroon siya ng sapat na oras para muling mag-login sa laro, nakita niyang nakaupo si Nemesis na malungkot sa tabi ng fountain. Humingi ng paumanhin ang maliit na batang babae kay Ray, sinasabing kung mas malakas lamang siya, hindi siya matatalo ng ibang mga embryo. Malakas na umiyak si Nemesis, sabay sabi na kung hindi siya player, baka tuluyan na siyang mawala. Nainggitin siya, kaya inilagay ni Ray ang kamay sa balikat nito, hindi itinanggi ang sinabi niya, at pinakalma siya na nandyan pa sila, buhay pa at pwede nilang subukan muli. Sabay nilang polalakasan ang kanilang sarili at maghihiganti sa mga taong iyon. Naka-recover ang loob ni Nemesis at pumayag na tama ang sinabi niya. Mahaba pa ang kanilang daraanan. Pinatotohanan niya na babayaran ng master ang ginawa ng iba. Dahil sa napakaraming insidente ng PK na nagaganap malapit sa Royal Capital, kinailangan ni Rai na pumunta sa Royal Cemetery upang manghuli ng mga halimaw. Nanginig si Nemesis sa takot dahil wala namang ibang player sa paligid at medyo nakakatakot ang lugar. Optimistiko, ipinaalam ni Rai na kakaunti lang ang tao doon dahil kailangan nilang gumastos ng 100,000 lire para sa pass. Hindi inaasahan, sa gate, hindi naman hinihingi ang pass para sa mga paladin, kaya napasigaw siya sa sakit dahil sa 100,000 lire na nagastos. Nagbawi sa loob at naghanda sa panghuhuli ng mga halimaw, nakita niyang nakatungo si Nemesis, nanginginig at sinasabing hindi siya natatakot. Bagaman nasuklam siya sa mga nabubulok na bangkay, mahusay niyang ginampanan ang tungkulin, pinaalalahanan si Rai na may paparating na tao mula sa ibaba. Dahil kay Nemesis, nakaiwas si Rai sa isang surprise attack. Sinabi nito sa kanya na kailangan niyang magdesisyon, laban o tumakbo. Hinawakan ni Rai ang espada sa kanyang kamay, naghanda na harapin ang pag-atake sa sandaling lumitaw ang ibang tao. Ngunit, sa halip, paglitaw ng iba, yumuko ito at humingi ng paumanhin kay Rai. Ipinaliwanag na inakala siya nilang halimaw at inatake mula sa malayo. Tinanong ni Figuerero kung ano ang ginagawa niya sa solo level na ito, at iminungkahi na mas ligtas sa lower level sa labas. Tinanong ni Rai kung hindi ba niya alam ang kasalukuyang balita. Maraming insidente ng PK ang nagaganap sa paligid ng kapital, kaya hindi ito ligtas. Sumagot ito na nasa loob siya sa loob ng 5 araw, kaya hindi niya alam ang nangyayari sa labas. Nang makita na parehong nagulat ang dalawa, ipinaliwanag ni Figaro na sinusubok lang niya kung gaano kalalim siya makakapasok mag-isa. Sa pagkakataong ito, tila nakapagtala siya ng bagong record sa level 48 at layunin niyang ipaliwanag ito para maibsan ang kanilang pag-aalala. Nagulat siya nang mas lalo silang natakot matapos marinig ito.
Tinanong ni Rai kung siya ba talaga ang Figuerero mula sa top rankings, nagtataka kung paano makakapasok ang isang taong ganoon sa mga ganitong lugar. Ipinaliwanag ni Figuerero na nasisiyahan siyang pumasok sa mga labyrinth na parang arenas. Ipinaalam niya kay Ray na mayroon ding mga arena sa mga lungsod ng digmaan gaya ng Gideon. Dahil ang pagkamatay sa arena ay hindi binibilang na tunay na kamatayan, iminungkahi niya kay Ray na subukan iyon. Bago umalis, sinabi niya kay Rai na bukas ay magiging ligtas na muli ang labas para mag-grind, at kapag mataas na ang level niya, pwede na niyang bisitahin ang arena para sa labanan. Kinilala ni Figaro na may kakayahan ng dalawa dahil nakapag-block sila sa kanyang pag-atake at nanatiling buo. Nagustuhan niya si Rai, kaya kapag nagkaroon ng pagkakataon, papasok siya sa arena upang makipagkompetensya. Nasabik si Rai at sinabi kay Nemesis na maganda ang balita ito. Ngayon, magpupersage silang mag-level grind. Ngayong umaga, abala ang kapitbahayan sa balita na lahat ng level grinding areas ay hindi na napik. Tulad ng sinabi ni Figuerero, hahanap siya ng paraan upang ayusin ang mga insidente ng PK sa Timog. Kaya hindi alam ni Ray kung sangkot siya sa ibang lugar. Sa tingin ni Ray, mababa ang posibilidad. Ang Combat City ay kung saan nakatira siya, pabalik doon. Maaaring inayos na niya ang Southern Region, ngunit wala siyang dahilan para atakihin ang ibang lugar. Pumayag si Nemesis, na narinig niyang sinasabi ni Figuerero na nakakainis kapag naharangan siya sa kanyang daan. Nagtaka si Rock, na nakaupo sa tapat ni Rai, kung bakit nawala lahat ng PK incident sa ibang maps. Hinula ni Rai na marahil ang iba ay automatikong umatras matapos makita na naayos ang Southern Group o sabay-sabay. May mga tao rin sa ibang lugar na naglilinis. Isang babae na may itim na salamin ang umupo sa tabi nila at sinabi, tama iyan. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Marie Adler, isang journalist. Tinanong niya kung gusto nilang marinig ang katotohanan kung paano naganap ang lahat, ngunit may bayad ang impormasyon. Matapos makatanggap ng bayad, sinabi muna ni Marie ang huling impormasyon. Ang mga gumawa ng PKS ay ngayon nahaharap sa death sentences. Ang mga gangs ay K&R sa Silangan, Mad Castle sa Timog, at Goblin Street sa Kanluran. Lahat ng tatlong PK gangs ay may sariling demands. Ang mga sumugod sa kanila ay masters na may embryos na na-evolve na sa 7th form. Ipinakita ni Marie ang isang device na nagpo-project ng buong eksena ng pangyayari na siyang highlight. Mula sa Timog, nagtakda ang PK group ng kondisyon para sa mga players. Kung magagawa nilang sakta ng Iron Man, mapapatawad sila. Ngunit na-activate ang damage reduction skill sa Iron Man. Kaya kahit anong gawin ng players, hindi nila maabot ang requirement at kalaunan ay pinatay sila sa takot. Si Figuerero ang nagpatigil sa PK group sa Timog, pinatay ang maraming PK members upang linisin ang daan bago lumitaw. Lumabas sa dilim si Figuerero at nagreklamo na maraming tao ang humaharang sa daan ngayon. Tinanong niya kung ang leader ba ay si Armor, binanggit ang mahusay nitong depensa, at ipinaliwanag na bukod sa kanya, lahat ng PK accomplices ay naayos na bago siya lumabas. Hindi gusto ni Figuerero na makialam sa ganitong bagay. Nilinisan lang niya ng maayos dahil naharang sila sa daan pa uwi. Ngayon, ang boss na lamang ang natitira, at kung handa itong umatras, hindi raw siya sasaktan ni Figuerero. Bangulong si Armor, tinitingnan si Figuerero mula ulo hanggang paa, napansin ang mahusay nitong kagamitan at piniling umatras. Nagpakabait pa siya at pumirma ng kasunduan, saka tinawag si Figuerero para makita ito. Habang papalapit si Figuerero, patuloy na nagbibilang si Armor hanggang, pagdating nito sa 4 na hakbang na distansya, bigla niyang ginamit ang kanyang skill para durugan si Figuerero. Sa ganitong lapit lamang niya kayang palabasin ang killer technique ng kanyang embryo. Ngunit hindi gumalaw si Figuerero, hinintay niyang tirahin siya ni Armor bago biglang gumamit ng chain para hilahin itong pabalik at agad na binigyan ng finishing blow. Tahimik na pinanood ni Ray ang laban sa orb, at lihim na humanga sa brutal na pakikipaglaban. Kasunod naman ang Silangan at Kanluran, parehong may kinalaman sa dalawang babaeng may napakalakas na kapangyarihan. Itinuro ni Marie ang orb na nagpapakita ng eksena at sinabi sa lahat na ang babaeng nasa loob ay si T-letter 1 EU Tri at H-letter 1 E5 Lam, na dalubhasa sa paglalaso ng mga baguhang manlalaro. Hindi pa rin alam kung bakit siya sumali sa PK. Sa Hilaga naman, hindi pa rin nakikilala ang PK perpetrator, tanging alam lang ay isa itong super assassin. Itinuro ni Marie ang loob ng orb at hinimok silang tingnan ang ani nung lumitaw saglit, ang misteryosong King of Destroy. Ayon sa mapagkakatiwalaang impormasyon, ang embryo nito ay isang battleship. Sinunog ng ranking leader ang buong kagubatan hanggang maging abo, kaya iniisip ng lahat na imposibleng makatakas ng ligtas ang super assassin. Matapos ang kwento, pumunta mismo sina Rai at Nemesis sa kagubatan para tingnan.
Lahat ay abo at wasak. Namangha si Ray, ganito raw ang lakas ng superior level embryo ng King of Destroy. Nakakita si Nemesis ng isang space door sa mga guho at mabilis na pumasok para alamin kung ano iyon. Tumayo si Ray sa harapan ng pinto, nag-atubili sandali bago pumasok. Nakaupo si Nemesis ng comfortable. Sa tabi niya ay ang AI na pos ang si #13 Cheshire na umiinom ng tsaa. Tinawag nito si Ray, tinatanong kung bakit siya naglilinger. Kinuha ni Ray ang tsaa mula sa kamay ni Cheshire at tinanong kung ano ang ginagawa nito roon. Sagot ng pusa, nag-aayos daw ito ng kapaligiran, kahit hindi iyon ang trabaho nito. Nagulat pa ito na nakapasok ang dalawa dahil hindi ito nagagawa ng pangkaraniwang tao. Kung ang embryo daw ni Ray ay isang maiden, hindi na nakakagulat ang pangyayaring ito. Hindi maintindihan ni Ray at nagtanong kung ano ang espesyal sa maidens. Pinaliwanag ni Cheshire na marami silang pagkakatulad, ngunit ang mga salitang nais nitong gamitin ay hindi maisalin. Ang tanging naintindihan ni Ray ay isang uri ito ng security system. Binaling niya ang tanong kay Cheshire kung maibabalik pa ba ang lugar. Sagot nito, hindi ito babalik sa eksaktong dating anyo pero matutulungan nitong maging maayos muli ang pag-unlad. Ang mundong ito ay gumagana gamit ang mga autonomous behavior at resido na nagmumula rito, at ang mga tulad ni Cheshire ay maaaring direktang makialam, kahit itinuring na parusa mula sa AI, isa itong espesyal na kaso. Ipinaliwanag pa ni Cheshire na para sa mga wanted ng bansa, sapat nang mag-log out o mamatay sa laro para mawala ang kanilang krimen. Dahil dito, naisip ni Ray na marami pang mapanganib na kriminal ang nagtatago. Nang ihatid sila ni Cheshire palabas, sinabi nitong medyo matagal na mula nang huli itong may makitang tao sa ganitong anyo. Nais sana nitong magbigay ng alaala, ngunit bawal iyon para sa isang administrator. Sabi ni Cheshire, hindi na kailangan, nakakain naman sila ng cake at nakainom ng tsaa. Sumang-ayon si Nemesis at sinabing napakasarap ng mga iyon. Biglang may naalala si Cheshire at tinanong si Ray kung papunta ba siya sa Gideon, at kung oo, mag-ingat siya. Pahiwatig nitong, ang puso ng demonyo ay nasa tiyan. Tandaan lang daw iyon. Bago pumunta sa Gideon, dumaan sina Ray at Rook sa guild upang maghanap ng quests na pwede nilang tapusin habang nasa daan. Ayon kay Rook, simula nang mabuksan muli ang ruta, siguradong marami ang merchants na maghahanap ng escort. Biglang naalala ni Ray na hindi pa pala niya natatanong si Rook tungkol sa profession nito. Nang sabihin ni Rook na ang profession niya ay pimp, tinanong ni Ray kung kasama ba sa listahan ng pimp at ano ang mga skill nito. Paliwanag ni Rook, marahil ay isang klase ito ng monster tamer type profession. Dahil gusto niyang maging patas, binuksan ni Ray ang kanyang skill panel para makita ni Rook. Napamulagat si Rook, Holy Knight na may Aztec na kagamitan. Ang lupet, nais din niyang malaman kung ang counter engravings at Vengeance is Mine ay mga unique skill ni Nemesis. Ipinaliwanag ni Nemesis na ang Vengeance is Mine ay nagiging sandata siya at direktang nasusuot ni Ray. Napatingin siya sa diaryong hawak ni Rook. Ayon dito, sa daan papuntang Gideon ay may ilang malalaking boss tulad ng Pack King, Lobota, at Great Demon Head. Masayang sinabi ni Nemesis na sana makasalubong nila ang mga ito. Naina si Ray at sinabing hindi siya interesado sa ganoong hayagang panganib. Kumislap ang mga mata ni Babylon habang tinitingnan si Rook, pero agad siyang tumanggi, ayaw rin niya ng ganoong kapanganiban. Biglang lumitaw ng tahimik si Marie at umupo sa tabi nila, nakikinig lang sa usapan hanggang mapansin siya ni Ray. Kumuha si Marie ng candy at sinabing may kailangan siya sa Gideon kaya gusto niyang tumanggap ng ilang quests papunta roon. Narinig niya silang mag-usap tungkol sa pagpunta sa Gideon kaya sumama siya. Tinanong ni Ray ang opinyon ng lahat at pumayag naman ang grupo, lalo na't unang beses nilang bibisita sa ibang lungsod. Sabi ni Marie, espesyalidad niya ang paglalakbay, kaya niya silang alalayan. Ipinakita ni Ray ang isang quest na magdadala ng mga kalakal mula rito papuntang Gideon kapalit ng 30,000 lire at tinanong ang grupo kung ayos ba iyon. Sumang-ayon naman silang lahat, kaya nagparehistro si Ray at maglalakbay sila kinabukasan. Nakakuha rin si Rook ng reward mula sa pag-tame ng mga halimaw na gagamitin bilang transportasyon nila papuntang Gideon. Ipinakita niya kay Ray ang isang kumikislap na bilog na tinatawag na hiyas, na ginagamit upang ikulong ang mga halimaw. Halos nakalimutan ni Marie na sabihin sa lahat na ang kanyang kakayahan bilang mamamahayag ay nakatulong lamang upang tumaas ang kanilang karanasan. Bilang kapalit, wala siyang silbi sa labanan. Ngumiti siya, hinihikayat ang lahat na gawin ang kanilang makakaya bago nila makita ang mga reaksyon nila. Malakas na binalaan ni Nemesis ang lahat na mag-ingat sa harap. Isang caravan ng mga ngalakal sa unahan ang inaatake at hinaharang ng mga halimaw. Ramdam ni Ray na kakilakilabot na iwan silang mamatay ng ganoon lang.
Pero kung lahat sila ay makakakuha ng death penalty ngayon, magreresulta ito sa kabiguan ng misyon, at hindi nila pwedeng hayaan lang ang mga tao sa panganib ng hindi tumutulong. Tumingin si Rai sa lahat sa kariton na parabang nagtatanong ng desisyon. Nagsalita si Rock, lumaban tayo. At ngumiti si Marie bilang pagsang-ayon. Inutusan ni Rock si Marilyn na linisin muna ang daraanan bago sila magdalawa humarap sa labanan. Sa kabutihang palad, ang mga maliliit na halimaw na ito ay hindi hamon para sa dalawa. Kaunti lang ang oras bago nila naalis ang mga ito. Lumapit ang commander mula sa kabilang panig upang magpasalamat kay Rai, sinasabi na kung hindi dumating ang dalawa sa tamang oras, maubos ang kanyang buong hukbo. Sumagot si Rai, hindi sa kanya. Sa lahat ng ito, utang natin kay Rock. Ngunit bago pa niya matapos, inatake siya ng isa pang halimaw. Salamat sa mabilis na reflex ni Nemesis, nakaiwas siya sa panganib sa oras. Ngunit ang halimaw na ito ay mas malakas kaysa sa mga nauna. Tumakbo si Marie, pinaalalahanan si Rai na mag-ingat dahil ito ay isang album Ultra Boss Monster. Agad na naalala ni Rai ang boss sa bounty list, ang dakilang demonyo. Bamuka ito sa pamamagitan ng pagbuga ng lason na pumapalibot sa lahat. Pinalad si Rock na makaiwas sa lason dahil sa paglipad ni Babylon ng mataas. Ngunit hindi ganoon kapalaran si Rai. Nakatayo siya sa tabi mismo ng halimaw, kaya siya ang pinakamatinding naapektuhan ng lason. Sa kagyat na sitwasyong iyon, sumugod si Marilyn, itinulak ang halimaw upang iligtas ang buhay ni Rai. Si Marie, na nakatayo sa labas ng bilog, ay nagbato ng isang purple liquid sa mukha ni Rai. Tumayo siya mula sa lupa, nagtatanong kung ano ang ginagawa niya. Hindi ba sapat na ang paghihirap niya nang dagdagan pa niya ng asin sa sugat? Matapos siya pagbintangan, naisip ni Rai na malayang gumalaw muli ang kanyang katawan. Ipinahayag ni Marie na ang elixir ay isang antidote. Nagdala siya ng magandang balita para kay Rai. Sa susunod na 180 segundo, magiging immune siya sa lahat ng negatibong epekto. Bumalik ang kumpiyansa ni Rai. Kung lalaban siya sa kanyang pinakamainam na kondisyon, wala nang kaibahan ang halimaw na ito sa ibang mga bugs. Kinuha niya muli ang kanyang espada at sumugod sa halimaw, umiwas sa mga gumagalaw nitong paa upang hiwain ang hita nito. Sa kirot, agad na tinapik ng halimaw si Rai pabalik. Tahimik niyang kinakalkula ang pinsalang dulot ng bawat atake, iniipon ng damage para magamit. Vengeance is mine, biglang sigaw ni Nemesis, nagbababala kay Rai na mag-ingat. Sa itaas, lumitaw mula sa wala ang isang nakasakay na flying beast, sinusubukang habulin siya ngunit nabigo. Nagsimulang mag-alala si Rai na kung sabay silang aatake, wala na siyang magagawa. Nailigtas sa oras si Rock sa pamamagitan ni Babylon, at tinawag si Rai na iwan ang Rockbird sa kanila. Dapat niyang ituon ang pansin kay Gardanda. Matapos sabihin ito, muling lumipad ang dalawa upang habulin ang Rockbird. Nakita si Rai na nakatayo pa rin, at sa pagtitig kay Rock, pinaalalahanan siya ni Nemesis, Master, huwag sayangin ang kanilang kabutihan. Muling nag-concentrate si Rai, sinuri ang natitirang oras ng epekto. 57 segundo na lang. Kung babawasan niya ang recovery ability, kaya pa niyang tiisin ang 3 o 4 pang atake. Sumugod muli si Rai at Nemesis kay Gardanda. Naiintindihan niya na kaya pa nilang lumaban dahil sa elixir ni Marie at sa paghawak ni Rock sa Rockbird. Kaya hindi siya nag-iisa. Sa huling 10 segundo, tinamaan si Rai ng isa pang atake mula sa halimaw. Sumigaw siya kay Nemesis na i-accumulate ang damage at ginamit ang espada upang putulin ang ulo nito. Kahit na nawalan na ng ulo, patuloy na kumilos si Gardanda, ginagamit ang mga kamay upang suntukin si Rai habang nawawala na ang bisa ng gamot. Nagulat si Nemesis sa patuloy na pagkilos ng Headless Gardanda. Hindi maintindihan kung ano ang nangyayari, tiniyak ni Rai na nasira na ang puso nito. Nang maalala ang puso, naalala niya ang sinabi ni Cheshire na ang puso ng demonyo ay nasa tiyan. Mahinang bulong niya, ganun pala. Ngunit kahit na alam ito, wala siyang magawa. Lubos na napagod ang kanyang lakas. Bumagsak si Rai sa lupa. Ngunit muling tumayo, mahina ngunit matatag, sinasabi, hindi sumuko ang aking mga kasama, kaya paano ako susuko? Kinuha niya muli ang espada, sumisigaw na lalampasan ang kanyang limitasyon at makakamtan ang tagumpay. Tinanong niya si Nemesis kung handa na ba sa hindi pantay na laban, ngunit pinaalalahanan siya ng babae na pansinin ang pag-beep mula sa system. Maraming babala ang sabay-sabay na dumating kasabay ng countdown timer, naghihintay kay Rai na kumpirmahin ang oo o hindi. Muling lumaki ang dalawang mata ni Gardanda, hinahanap si Rai. Walang oras para mag-isip, kaya naglakas loob siyang pumili. Nagpakita ang system ng isa pang notification na nagpapatunay ng proseso ng ebolusyon. Napilitan si Nemesis sa emergency evolution.
Pagtapos ng timer, sa kanyang pangalawang anyo, tinulungan niya si Rai na harangin ang atake ng halimaw. Sinabi ni Nemesis kay Rai na sa kanyang pangalawang anyo, ramdam niya ang labis na kapangyarihan, parang kayang talunin ang halimaw na ito ng kasing dali ng pag-ikot ng kamay. Ginamit ng dalawa ang kanilang bagong kapangyarihan, naghahanda sa huling round kay Gardanda. Ngunit sa laban, lumitaw ang kahinaan ng bagong anyo. Hindi nila magamit ang counter engravings at Vengeance is Mine. Nangangahulugan ito na upang magamit ang dalawang galaw na ito, kailangan nilang bumalik sa unang anyo bilang espada. Plano ni Rai na unang pahinain ang halimaw sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na paghiwa sa mga paa nito, tahimik na iniipon ng damage habang ginagawa ito. Nang hindi na ito makapagpatayo ng matatag, gagamitin ni Rai ang Sacred Sword sa unang anyo upang hiwain si Gardanda. Sa kabutihang palad, nagtagumpay ang plano ni Rai at napatay ang album Great Demon. Lumapit si Marie, tinanong kung ayos na ba si Rai, at inalok siya ng isa pang potion upang tulungan siyang makabawi. Dumating si Rock sa tamang oras, nakasakay sa ngayoy matamlay na Rockbird. Lumapit ang mga ngalakal, hinawakan ang kamay ni Rai upang pasalamatan ang lahat. Kung hindi dahil sa kanila, mawawala ang lahat ng miyembro ng kanyang grupo. Inayos ng kanyang grupo ang mga katawan ng namatay at inilagay sa isang maliit na kahon. Ipinaliwanag ni Nemesis kay Rai na ito ay mga tan coffins, isang paraan upang matulungan ang mga yumao na muling makasama ang kanilang pamilya. Naalala ni Rai na napaka-realistic nito, naisip si Grandria, Milia, at Nemesis. Nagtanong siya kung totoong laro lang ba talaga ang lugar na ito, habang lahat ng nangyari ngayong araw ay sinusubaybayan ng ibang puwersa. Napag-alaman niya na kahit ang pagkatalo ni Aum ay isang pambihirang pangyayari. Tumingin ang lalaki sa mukha ni Rai sa screen, nakangiti ng may interes. Kung hindi dahil sa mga bagong kapangyarihan, paano sapat ang 100 superiors? Pinanood niya ang lahat ng kaganapan na parang pelikula, umaasang mag-e-enjoy ang mga manlalaro. Ang mundong lagi nilang pinagtataka mula simula hanggang katapusan ay laro lamang pala. Samantala, matapos harapin si Gardanda, nakarating ang grupo ni Rai sa Gideon, isang napakabiglang lungsod. Una nilang pinuntahan ang Adventurers Guild upang kunin ang kanilang mga gantimpala. Nag-argumento ang buong grupo dahil lahat gusto kunin ang mas kaunting bahagi, kaya nagpasya na lamang silang gumawa ng common fund. Sinabi ni Rai kay Nemesis na nararamdaman niyang sobra ang kanyang gantimpala, kabilang ang dalawang fire poison arms. Tumingin si Nemesis sa halimaw na papalapit sa kanila, at sinabi kay Rai na subukan munang mag-practice gamit ang mga armas upang makita kung paano. Sa unang pagsubok, nasunog lamang si Rai. Sa pangalawa, hindi pa rin niya makontrol ang kapangyarihan, umiikot sa lupa. Iniisip ni Rai na muntik na siyang mapatay ng 2 beses habang tinasa ni Nemesis na napakasama ang resulta. Napalingon ang kanyang mga mata sa isang ibon na nagtatago sa likod ng puno. Lumabas ang ibon, ipinakilala ang sarili bilang flamingo. Nagmukha ng pang-uyam si Nemesis, sinabing, lahat ng ito'y mga pervert na nagtatago. Hindi pinansin ng ibon ang sinabi ng babae at naglabas ng bote para kay Rai, ipinaliwanag na makakatulong ito sa kanyang kahinaan. Nagtiwala si Rai sa sinabi ni Flamingo at ininom ang buong bote, sa kanyang pagkagulat, lumabas ang 2 tainga ng kuneho. Nang makita ito, malakas na tumawa si Flamingo, idineklara na matagumpay ang animal ear test drug, at sinubukang tumakas mula sa espada ni Rai. Nakita ni Nemesis ang kaina-hinalang kilos, hindi alam ang intensyon nito. Labis na natuwa si Marie sa cute na hitsura ni Rai at gumuhit pa siya ng larawan nito. Pinayuhan niya si Rai na huwag mag-alala, normal lang sa isang master ang biglang magkaroon ng tainga ng hayop. Nakita ni Rock ang 2 tainga sa ulo ni Rai at tinanong kung matapos bumili ng damit, gumastos pa siya ng 200,000 para mag-roll sa gacha at makakuha ng Zapdos amount equipment. Tiningnan ni Nemesis ang kabayo at sinabi kay Rai na subukan itong sakyan, ngunit bago pa siya makalakad, nahulog siya sa lupa. Palaging nagtataka kung bakit hindi makasakay ng kabayo ang isang paladin. Sinuri ni Rai ang kanyang skills at malinaw na wala ni isa man dito tungkol sa horseback riding. Naalala niya ang isang bagay at sinabi kay Nemesis na mag-log out muna siya sandali upang suriin ang impormasyon. Sa wakas, nalaman niya na kailangan niyang pagmamay-ariin ang Horse Trib's Charm para sa 100,000. Bumalik si Rai sa laro, sinabing sa pangkalahatan, kailangan niyang mag-farm ng pera. Iminungkahi ni Nemesis na pumunta sa arena kung saan hindi kailangan mag-alala tungkol sa death penalties at pwede ring kumita ng pera. Pinapaalala ni Rai na nakalimutan niya ang kondisyon na kailangan ay level 51 para makapasok. Naglakad sila sa isang daan at nakita ang isang grupo ng tao na nananakot sa isang batang babae. Pinasabog ni Rai ang umaatake, at hindi inaasahang nahajab siya ng malayo.
Kahit si Rai ay nagulat sa lakas ng kanyang mga kamay. Tiningnan niya ang natitirang grupo at tinanong kung sino ang susunod. Nakita ang eksenang ito, nag-excuse ang buong grupo at tumakas. Bago umalis, pinaalalahanan nila si Rai na tandaan ang kanilang mga mukha dahil hawak pa nila ang kapatid ng batang babae. Matulungin na nagtanong ang bata kung bakit pinapayagan ng isang mataas na level na tao na matalo siya. Ipinaliwanag ni Hugo ng awkward na isang katangian ng kanyang propesyon ay hindi gaanong tumataas ang kanyang physical stats. Bumalik ang batang babae, lumuhad sa lupa, at nagmakaawa sa mga master na tulungan siyang hanapin ang kanyang kapatid. Kung hindi siya makakapagdala ng sapat na pera, papatayin siya. Tiningnan ni Rai ang kaawa-awang batang babae at nangako na tutulungan siyang hanapin ang kanyang kapatid. Hindi nakalimutan na tanungin si Hugo kung ano ang nararamdaman niya. Si Saiko, na hinahatak ang mga masasamang tao na kanyang hinarap, ay nagtanong at tinanong kung kasama si Hugo ng heroically si Akan. Tumigil ang mga mata ni Saiko kay Nemesis, sinusuri siya. Sabay na tinanong ni Nemesis at Rai kung sino ang tinutukoy niyang Lakan. Ang nakatayo sa tabi ni Rai ay ipinaliwanag na si Saiko ay isang mahalagang miyembro sa kanyang buhay. Sa kabila ng medyo matalim na dila, siya ay mapagkakatiwalaan. Nagpadala ang system ng notification sa kanilang dalawa. Isang bagong misyon, Level 8, Rescue Roddy, ang na-activate. Nakakita si Hugo ng bakanting espasyo at binuksan ang isang special realm, tinanong si Rai kung bakit tinanggap niya ang misyon. Simple lamang ang isip ni Rai. Alam niya na kung hindi niya ito pansinin, makakaramdam siya ng hindi maganda. Magkasama sina Rai at Saiko at pumunta sa lokasyon ng mga human traffickers. Nagkubli sila sa likod ng mga palumpong, pinagmamasdan ang gusali at nagplano. Una, gagamit si Hugo ng Maginer upang limitahan ang paningin ng mga kaaway, at gagamit si Rai ng usok upang makalusot. Binigyang diin ni Hugo na kailangan nilang maging mabilis at tumpak. Nanganganib ang buhay ng mga bata. Hindi nila pwedeng mabaygo. Pinaalalahanan ni Hugo si Rai na ang mga kaaway ay marami. Pagpatay sa kanila ay krimen, ngunit self-defense ay ibang usapin. Dumating ang isa pang grupo na nagdala ng mas maraming bata. Si Saiko, gamit ang kanyang kasanayan, ay isinalin ang kanilang sinasabi. Naghihintay silang dalhin ang mga batang ito sa Fortaleza upang maghaiganti sa mga kasamahan nilang pinatay. Dahil dito, bawat buhay na nawawala sa mundong ito ay nagdudulot ng napakarealistiko at mabigat na pakiramdam. At sa mundong ito, mas madali pang mawala ang isang buhay kaysa sa mundo ng mga tao. Kung kailangang maranasan ang ganitong sakit ng paulit-ulit, pipiliin ng mga manlalaro na iwanan ang Infinite Dendrogram. Para kay Rai, hindi pa iyon ang kaso. Kailangan niyang iligtas ang mga batang buhay pa at tuparin ang kanyang pangako na siya ang direktang haharap kay Rai sa labas. Nagmumungkahi si Saiko na kung gagamitin ni Hugo ang kakayahan ng kanyang embryo, magsisimula siyang tutok sa mga batang nasa loob ng kariton na bagong dinala. Muli, tinanong ni Saiko si Hugo kung gusto ba niyang gamitin ang galaw na iyon. Sumagot siya na alam na niya ang sagot, kaya bakit kailangan pang tanungin. Tinawag si Gus pabalik bago lumapit sa mga bata. Galit na yumuko si Hugo, hindi na nang ahas na harapin ang kanyang kamakailang pagkakamali. Dahil sa plano, hindi niya magagamit ang galaw na iyon. Pinagsabihan ni Hugo ang sarili dahil sa pagiging tanga. Hindi iyon ang kanyang karaniwang pagkatao. Kaya ngayon, direkta niyang itinuro ang mukha ni Gus, ipinahayag na hindi niya ito palalampasan. Ang badge ni Saiko ay bumalik sa anyo ng isang maiden chariot. Itinayo ng robot na si Psychotes ang isang gate. Ang layunin ng kanyang pag-iral hanggang ngayon ay maging isang immortal king. Ang unang kondisyon ay mabuhay ng 5,000 taon bilang undead at makalikha ng Crystal of Angry Spirits. Maraming oras na ang lumipas, ngunit halos natupad na niya ang kondisyon. Ang natitira na lamang ay patayin ang mga batang ito at gawing undead. Nang marinig lahat ng sinabi niya, agad ginamit ni Rai ang kanyang espada upang hiwain ang kamay ng lalaki. Hindi na niya kailangang magpanggap na patay. Ang undead na inatake ni Rai ay nagdulot ng tahimik na pag-iisip, mabuti na lang at hindi pa huli. Kahit na ito ay isang leak, ang silver weapon sa kamay ni Rai ay nakapigil sa kanyang pag-regenerate. Naghahanap ito ng pagkakataon upang makatakas, tinawag ang iba pang undead upang pansamantalang hadlangan ang paningin ni Rai. Bago ito makalayo, hinahabol na siya ni Rai sakay ng kabayo. Pabagsak na tumakbo ang leak palabas, naghahanap kay Gus, ngunit nakita niyang punit na ang katawan nito. Kinontrol ni Hugo si Saiko upang hadlangan ang kanyang daan, tinanong kung pipiliin ba niya ang impyerno o ang supreme punishment. Sumigaw ang leak na hindi siya madaling mamatay. Malapit na siyang maging immortal king, ngunit pareho sa harap at likod ay walang daan palabas. Ang tanging paraan upang mabuhay ay gamitin ang espiritu ng galit.
Ang madilim at galit na espiritu ay madaling na-purify ng Silver Blade ni Rai. Nakiusap ito kay Rai na patawarin siya, nag-aalok ng 70 milyon lire. Agad na tinusok ni Rai ang tiyan nito, kinuha ang buhay ng Lick, ngunit siya rin ay na-poison, kaya galit na pinagsabihan ni Nemesis. Patay na, ngunit gusto pang isama ang iba. Sa kabutihang palad, may holy water at curse-breaking medicine si Hugo upang tulungan si Rai. Nang malutas ang lahat, tinawag ni Hugo si Psycho upang bumalik. Mula sa matibay na robot, bumalik siya sa anyong tao. Mabilis na bumaba ang apat sa basement upang iligtas ang mga bata. Samantala, sinamantala ng natitirang masasamang tao ang pagkakataon upang lapitan ang kariton at kunin ang mga bagay. Isang mausis ang tao ang sinaksak ang secret box gamit ang kutsilyo. Bumuhos ang maraming barya, at sa loob nito ay isang misteryosong binhi na kinuha. Kumapit ang binhi sa kamay ng nagbukas, na-activate ang revenge skill, Undead Hatred. Nagsimulang lumaki ito, tumubo ang mga tentacles at kumapit sa mga paligid upang bumuo ng bagong katawan. Ipinakita ng system na ang isang monster na nakatugon sa criteria para sa pagkilala bilang album ay naaprubahan ng AI na kumokontrol sa album management, may target na pinangalan ng Mantis Demon Goose Maze. Pagkatapos tulungan ng mga bata, lumabas ang grupo ni Rai at nakita ang Mantis Demon na winawasak ang lahat sa paligid. Hinula ni Hugo na nabuo ito mula sa mga bangkay sa paligid. Tumingin sa kanyang sira-sirang sandata, natanto niyang hindi nila kayang talunin ito. Biglang gumawa si Nemesis ng kakaibang tunog. Naramdaman niya na nagbago ang kanyang damage stats. Nang tanungin ni Rai, bumalik ang lahat sa normal. Sa labas ng kariton, isang takot na batang babae ang tumakbo palabas, nakakuha ng atensyon ng Mantis Demon. Ginamit ni Rai ang apoy sa kanyang mga braso upang pansamantalang tulungan ang bata na makatakas. Sumigaw siya kay Hugo na kunin muna ang mga bata. Nag-alala si Hugo na baka hindi kayang labanan ni Rai ang halimaw ng mag-isa. Sinabi ni Rai kay Hugo na alam niya iyon higit sa sinuman, ngunit kailangan muna nilang tiyakin ang kaligtasan ng mga bata. Mabilis mag-regenerate ang katawan ng halimaw. Hindi makapinsala ang normal na atake ni Rai dito. Sa oras na iyon, muli na namang nakaranas si Nemesis ng kakaibang pakiramdam sa kanyang damage counter. Salamat sa atake ng Mantis Demon, naintindihan niya kung ano ang hindi komportableng pakiramdam kanina. Sinabi ni Nemesis kay Rai na nagko-collect sila ng damage mula rito, at ito ang pinakamalaking damage na kanilang natanggap. Hinula niya na aksidenteng na-absorb nila ang huling spell na ginamit ng Lick. Naguluhan si Rai at nagtanong kung hindi ba magkaibang entidad ang Lick at ang Mantis Demon. Obserbado ni Nemesis na parang gusto nitong lumunin siya, kailangan lamang hulihin ang sandali kung kailan kinokontrol ng Lick ang galit nito. Naunawaan ni Rai ang ipinapahiwatig niya at nagpatuloy. Kung gagamitin nila ang vengeance habang kinokontrol ng Lick ang galit nito, baka matalo nila ito. Pumayag si Nemesis na iyon na lang ang kanilang pag-asa. Hinarap ang Mantis Demon, bumulong si Rai na marami na itong buhay ng bata ang kinuha, at nagtataglay pa rin ng labis na galit, hindi niya pahihintulutan na pumatay pa ito ng iba. Pagkatapos ng ilang palitan sa Mantis Demon, naisip ni Rai na kung hindi nila mabilis makita at tamaan ang mahina nitong punto, hindi sila makakatagal. Mas malala pa, nawala ang naipon na damage mula sa kanila pareho. Siguro, nagbago ang galit nito. Tulad ng kanyang hula. Binago ng Mantis Demon ang target nito sa mga bata at kay Hugo. Ginamit nito ang pinakamabilis nitong bilis upang hadlangan ang daan bago pa man ito makarating sa kariton. Huminga ng maluwag si Hugo sa kariton, mabilis na umaalis, umaasang hindi mawawala ang buhay ni Rai. Galit kay Rai, bumalik ang Lick upang kontrolin muli ang halimaw. Sa pagkakataong ito, natagpuan ni Rai ang mahina nitong bahagi sa ulo. Habang naghahanda siyang umatake sa ulo, biglang lumitaw ang isang core, at hindi inaasahan, itinulak siya palayo. Hindi handa, natulak si Rai ng malayo upang iligtas ang kanyang buhay. Bumalik si Nemesis sa anyong tao, lumilikha ng resistance sa likod niya. Ngunit napakalakas ng atake kaya siya ay nahulog pa rin at nawala ng malay. Habang wala sa malay, nakita niya ang isa pang embryo fragment sa kanyang panaginip. Sinabi ng bata na hindi kayang manalo ni Rai kung puro apoy lang ang gagamitin niya mula rito. Sabi ng bata, ito ay isang fragment lamang. Ang kapangyarihan nito ay natalo habang hindi pa kumpleto. Ang batang babae ay ang kapangyarihan ng buhay at katalinuhan. Hindi maaaring ipanganak ang masamang demonyo. Ang kanyang buhay ay muling isinilang mula sa mga gamit ni Rai. Ipinagpatuloy ng bata na ngayon ay naiintindihan niya si Rai. Ang natitirang oras ay para maintindihan siya ni Rai. Bukod kay Nemesis, dapat niya rin itong gamitin upang magkaroon ng pagkakataon na makuha ang iba pang kakayahan.
Habang wala sa malay si Rai, mag-isa nang humaharang si Nemesis sa halimaw. Alam niyang kung palalawigin pa niya ang oras, mawawala rin ang kanyang buhay. Naramdaman ni Nemesis ang isang tao sa likod niya na nagsabing, "Nahuli ako, Ray. Hindi mo ba alam na hindi dapat palampasin ang isang babae?" Nagpatuloy ang dalawa sa perpektong koordinasyon, inaatake ang Mantis Demon. Sinamantala ni Rai ang pagkakataon upang kunin ang maliit na piraso ng laman nito at nguyain. Tinanong niya kung may epekto ba ito sa halimaw sa pagkakaroon ng bahagi ng katawan nitong kinain, parang isang reversal flag na nagbabaliktad ng lahat ng negatibong epekto sa kalaban. Huminto si Rai dito, nahuhulang ito ang unang beses na kinain ng isang kalaban. Ayon sa kanyang nakagawian, ginamit niya ang Vengeance is Mine upang kunin ang buhay ng Mantis Demon. Sa observation screen, muling pinanood ng misteryosong tao si Rai, at nakaka-fascinate na 2 araw ng sunod-sunod niyang nakaharap at natalo si Abumam. Sa pagbabalik, habang papalubog ang araw, tinanong ni Nemesis kung iiwan na ba ni Ray ang mundong ito. Naisip ni Ray na pa ng kamatayan ang mundong ito. Hindi niya alam kung mabuti o masama ang ilagay ang sarili niya rito. Nagpatuloy si Nemesis, sinabing haharapin ni Ray ang mas maraming pagsubok kung mananatili siya. Sumagot si Ray na kung may problema, siya mismo ang lutisin ito, gagamitin ang lahat ng kanyang kakayahan. Masayang sumagot si Nemesis, "Naiintindihan ko. Lalaban ka upang protektahan ang lahat, at poprotektahan kita." Nakareceive ng imbitasyon sa arena sa Gideon ng grupo ni Zanyo at nagtungo sa kalsada kasama ang embryo na si Kang. Naamoy ni Zanyo ang isang bagay. Nang marinig ito, amoy din ni Kang. Maliwanag na bagong ligaw siya, kaya tahimik niyang sinabi sa babae na ibaba ang ulo. Biglang nahati sa dalawa ang isang bala sa harap nila. Galit na tumayo si Eldridge, hari ng burglary at leader ng Goblin Street, pinapanood ang convoy na bumababa sa burol. Bangulong si Eldridge, kinakalkala na malapit nang maabot ng convoy ang kanyang ambush at agad na aatakehin. Nang muli niyang tiningnan, nakita niyang bigla nang bumaba si Zanyo sa kariton. Ang puso ng mga tao ngayon ay nasa kamay ni Zanyo. Nagpanik ang mga tao sa paligid, sumigaw at itinaas ang mga espada para tumutok. Ngunit nang bumalik sa sarili, naroon na si Zanyo. Pinaloob niya ang mabagal na kilos nila. Sa 2 blades na nasa kamay niya, madaling natalo ang lahat. Malamig na huminga si Zanyo, sinabing huwag masyadong asahan ang mga tao sa Super Kingdom. Habang nag-aalmusal, tinanong ni Nemesis si Marie kung paano maghiganti sa mga Super Assassins. Tinanong ni Marie si Rai kung ano ang kanyang kahinaan. Nag-isip si Rai, at inilahad, maikling combat range at nagiging mas mahirap kapag pamalya ang skills ni Nemesis. Tahimik lang na nakinig si Marie, dagdag pa niya na ang bilis at tibay ay problema rin. Ang tanging paraan ay palakasin ang bilis at pisikal na kakayahan. Iyon ang payo na maibibigay ni Marie. Hindi sumang-ayon si Ray, sinabing hindi iyon sapat. Hindi siya pinabulaanan ni Marie, ngunit sinabi na kailangang paigtingin ni Ray ang isa sa dalawa kung gusto niya maging mas malakas. Binigyan din niya na mamamatay si Ray kung maliitin niya ang bilis at pisikal na kakayahan. Mahalaga ang pagtaas ng strength stats, ngunit kung mabagal at mahina, mabilis pa rin siyang mabibigo. Maliwanag na mataas ang agility speed ng Super Assassins. Nagbigay ng karagdagang impormasyon si Marie. Kung sa totoong buhay ay mahusay siya sa martial arts at painting, makikita rin iyon dito. Susunod, ang supreme skill ng embryo, ang pinakamalakas na skill na ipinangalan sa embryo mismo. Nang marinig ito, naisip ni Rai ang embryo ni Marie na hindi pa niya nakita simula nang makilala siya. Curious rin si Nemesis. Nagkahiya si Marie, hindi makasagot, kaya gumawa ng pangalan, Art and Seal. Ngunit bago siya makapagpaliwanag ng higit pa, dumating si Rock upang iligtas siya. Nang marinig ang pag-iyak ni Babylon sa gutom, masayang tumayo si Marie, nag-alok na tretuhin sila sa almusal. Pagkatapos nilang kumain, inilabas ni Marie ang arena entry card, inilagay sa mesa. Ito ang natitirang gantimpala mula sa pagpatay kay Gardanda. Ito ay tiket upang panoorin ang laban sa pagitan ng pangalawang ranggong manlalaro, si Zanyo, at si Figuerero. Pagkatapos makumpirma ang appointment, tinanong ni Rook si Rai kung ano ang susunod niyang plano. Sumagot si Rai na pupunta siya sa Adventurers Guild upang kunin ang kanyang gantimpala. Nanatili si Rook sa likod, binulong ang isang bagay kay Marie na labis siyang nagulat. Tumingin siya kay Rook na may mata na nagulat, tinanong kung paano iyon posible. Sa panig ni Rai, nakatanggap siya ng 80 milyon lire bilang gantimpala sa pagkatalo sa Goose Maze Gang, isang napakalaking halaga. Sinabi ni Rai na medyo sobra ang gantimpala, kaya nagpa siya siyang hanapin si Hugo. Pag-alis sa guild, nakatagpo sila ni Shu sa kalye na napapaligiran ng mga bata. Tulad mga bata ng candy upang sila ay umalis.
Papunta na sana ang tatlo sa isang kafe upang mag-usap nang biglang lumitaw ang isang squirrel sa ulo ni Shu. Lumapit ang isang babae, humihingi ng paumanhin dahil ang kanyang behemoth ay nakagulo sa lahat. Kaibigan si Shu kaya binigyan niya ang squirrel ng 2 candy bilang pamamaalam. Sa loob ng kainan, nalaman ni Rai na ang dahilan ng pagpunta ni Shu dito ay upang panoorin ang laban ng mga super ranked players, lalo na si Figuerero. Nang marinig ang pangalang ito, tinanong ni Rai kung magkakilala ba sila, at ipinakita ang kanyang ticket kay Shu. Napatawa si Shu sa sorpresa na nasa parehong box sila upang panoorin ang laban ng magkasama. Tapat na inassess ni Shu si Rai, sinabing mula sa kanyang kagamitan, tiyak na kamakailan lang siya nakakuha ng maraming yaman. Hindi lahat ng bagong manlalaro ay kayang talunin ang 2 album. Natapos din ni Shu at Figuerero ang kanilang unang album habang gumagawa ng low-level na trabaho. Matapos mag-usap ng kaunti, nagmadali si Shu na magpaalam upang hanapin ang kanyang kaibigan. Sa pag-uusap, nalaman ni Nemesis na ginugugol ni Shu ang karamihan sa kanyang oras sa paglalaro ng laro at Mausis ang tinanong si Ray kung ano ang kanyang trabaho sa totoong mundo. Sumagot si Ray na nanalo siya sa lottery, bumili ng ilang kondo, at nagretiro upang mamuhay ng komportable mula sa rental income. Malawak ang kanyang background, una bilang artista at mga awit, pagkatapos ay iniwan ang industriya ng entertainment upang maging fighter at nagtrabaho rin bilang university lecturer. Habang kausap si Ray, kinain ni Psycho, na ngayon lang dumating, ang huling piraso ng cake ni Nemesis. Umakyat si Hugo mula sa hagdan upang batiin si Rai, sinabing naniniwala siyang biyaya ng Diyos ang pagkakaroon nila ng ganitong pagkikita. Nasa pagkakataon si Ray na dalhin ang gantimpalang pera upang pantay-pantay na hatiin sa kanila. Tinitingnan ng gantimpalang pera sa mesa, biro ni Hugo na hindi sakam si Ray. Mukhang napante ang hatian ng pera nang walang pagkakamali. Narinig ito, seryosong sumagot si Rai na hindi siya taong nagsisinungaling sa kaibigan. Napatahimik si Hugo ng ilang segundo sa simpleng pahayag ni Rai. Nag-usap sila tungkol sa laban sa Goose Maze ng ilang sandali. Nang malapit na ang oras para sa laban, nagpapaalam si Rai kay Hugo upang pumunta sa arena. Tinanong din niya kung pupunta ba si Hugo upang manood. Nag-aatubili si Hugo ngunit sumagot na marahil ay pupunta siya. Pagkatapos ng panloob na pag-aalinlangan, pinaalalahanan ni Hugo si Rai na alalahanin ang sinabi niya tungkol sa West Side. Lumapit si Psycho, sinabing si Hugo ay nagbunyag lang ng impormasyon. Hindi ba niya gusto ang planong ito? Yumuko si Hugo, bamulong na hindi na niya naiintindihan ang sarili, ngunit gusto pa rin niyang tuparin ang kagustuhan ng taong iyon. Sa dilim, ipinaalam ni Flamingo sa isang tao sa telepono na nagkaroon ng kaunting pagbabago sa plano dahil hindi pupunta ang prinsesa. Hindi rin kikilos ang Monster Queen, ngunit kayang i-time ng 3 ang buong laban na may 70% na tagumpay. Sa arena, nakita ni Rai si Shu na naglalakad sa labas at iniwan ang laban upang hanapin siya. Habang papalapit, nadinig niya ang usapan ni Shu at Figuerero tungkol kay Coldina at sa Drive Beast King na nakaupo sa mga stands. Tinanggap ni Figuerero ang misyon na bantayan ang mga tao. Naramdaman niya ang kakaiba sa lungsod na ito. Dapat sana ay nasa kaharian na ang mga tao. Walang nakakaalam kung may tinatago silang motibo, kaya pinakamainam na maging mapagmatsyag. Nakita ni Nemesis na hindi pumapasok si Ray sa silid, kaya lumapit siya upang mag-obserba at tinanong kung ano ang nangyayari. Tumawa siya ng malakas nang makita ang isang oso at leon na magkatabi sa loob, nagkakaroon ng heart-to-heart. Ipinaliwanag ni Figaro na sikat siya sa lungsod na ito, kaya hindi siya pwedeng lumabas ng walang disguise. Sinabi ni Nemesis na narinig niya na magkaibigan ang dalawa, at ngayon ay nagdidisguise na rin sila ng magkasama. Malapit nang ibunyag ni Figaro ang kanilang totoong pagkakakilanlan nang pigilan siya ni Shu. Binigyan ni Shu si Rai ng telepathy ring, ipinaliwanag na kung pareho nilang isusuot ang ring, maaari silang makipag-usap sa isa't isa. Pagkatapos, pinaalis ni Shu si Rai at Nemesis, sinabing may kailangan siyang pag-usapan kay Figaro. Napanganib ang laban para kay Figaro ngayong araw. Ang kanyang kalaban ay katumbas ang lakas. Sinabi niya kay Shu na mag-relax. Ang mga sandaling nagpaliyab sa kanyang buhay ang dahilan kung bakit siya naglalaro ng laro at palaging sinusubukan na manalo sa abot ng kanyang kakayahan. Gusto sanang tumaya ni Rai ng 60 lure kay Brother Flamingo, ngunit pinapalo siya ni Nemesis sa tabi niya, nais turuan ang kahalagahan ng pera. Lumapit si Zanyo, sinabing sa totoo lang, lahat ng pera ay masasayang. Nagreklamo siya na ang pagtaya ng doble kay Figuerero ay nagpapakita na hindi siya seryosohin. Tumingin si Ray sa imahe ni Zanyo na may hawak na si Mihi at bamulong na sobra ang pagiging agresibo nito. Gusto ni Ray na tulungan ang batang si Mihi, at naintindihan ni Zanyo na gusto ni Ray lumaban, kaya tinanggap niya ang hamon.
Sa kabutihang palad, dumating si Shu sa tamang oras upang pigilan ang aksyon. Ipinanod ni Zonyo si Shu at naging interesado. Maingat na sumagot si Shu na siya'y simpleng cosplay enthusiast na nagdadaan lamang. Kumilos si Zonyo batay sa iniisip niya, naglunsad ng atake kay Shu, na nablock gamit ang superhuman speed. Pinuri niya si Shu, sinabing kahanga-hanga na kaya niyang i-neutralize ang atake kahit hindi pa natutugunan ang speed requirement. Nagsimulang magustuhan ni Zonyo ang mahinang bansang ito. Kung mahina si Figueroa, siya na lang ang lalaban kay Shu. Sumagot si Shu na hindi iyon mangyayari. Si Figueroa ang lalaban sa kanya. Nang makita ni Zonyo na kukunin niya si Mihi, tinawag siya ni Rai na hintayin. Gusto niyang malaman ang relasyon sa batang hawak niya, saka lang naisip ni Zonyo na nagkamali siya at inakala ang bata bilang hostage. Ibinaba niya si Mihi, sinabing kasama siya. Tiningnan ni Zonyo si Rai at tumawa ng malakas. Napagtanto niyang inakala niyang dinukot niya ang bata, kaya siya naging bastos, at bumulong kay Rai na maglalaro sila balang araw. Pagkatapos umalis, lumapit si Shu kay Rai, sinabing muntik na siyang mamatay. Tinutokso si Rai, sinabing masyado pang maaga para lumaban sa isang superior. Ipinabatid niya kay Rai na si Zonyo ay isa sa 4 na pinakamahusay na manlalaro ng Hongyi Empire, ang lupain ng mga hermit. Bumalik sina Rai at Shu sa kanilang box upang panoorin ang laban. Pagkakita kay Rai, napes-index si Marie, nagsalita ng walang kahulugan tungkol sa tila pamilyar na materyal ng damit ni Shu, at higit pang nakaka-excite, ang kanyang tinig. Nagmasid si Rook na nakatayo sa tabi, at tinanong kung ano ang nangyayari. Tinanong ni Rai kung natatakot ba si Marie sa mga oso. Napabuntong hininga si Marie, sumunod sa sinabi ni Rai at inamin na natatakot siya sa mga oso. Lumapit si Shu ng misteryoso, tinanong kung ang pangalan niya ay Marie at kung siya ba ay isang journalist. Nang marinig ang tanong, puminahon si Marie at sumagot ng oo. Sa sandaling iyon, inihayag ng host na opisyal nang magsisimula ang pangunahing laban ngayong araw. Nang pumasok si Figueroa sa arena, sabay-sabay na sinigaw ng mga nanonood ang kanyang pangalan. Habang hinihintay ng host na manahimik ang lahat, sinabi niya na alam niyang ito ang match of the century. Ngunit bago iyon, kailangan munang repusuhin kung ano ang ipinagbawal, tulad ng mga item na nagdudulot ng pinsala o kamatayan. Sinabi ni Shu kay Rai na tiyak na mananalo si Figueroa kung pinapayagan ang mga iyon. Nang maitatag ang barrier, idineklara ni Zonyo na hindi siya gagalaw hanggang sa matalo si Figueroa. Sa ibaba, nagprotesta ang audience, tinatanong kung ano ang iniisip niya at agarang bumaba. Habang umuusad ang laban, ipinaliwanag ni Shu na mali ang pagkakaset up ng protective barrier ng organizers. Pinapabagal ng barrier ang galaw sa loob upang mas madaling masundan ng lahat. Napansin ni Rai na ganap na nakadepensa si Figueroa. Tunay na isang taong ipinanganak para sa bilis. Ang katangian ni Zonyo ay ang kanyang mahahabang at matitibay na braso na kayang umatake kahit mula sa malayo. Si Figueroa naman ay hindi ordinaryong tao. Kaya niyang tiisin ang atake nang hindi nasasaktan. Tinanong ni Rai kung embryo skill ba iyon. Ipinaliwanag ni Shu na hindi, ito ay equipment skill na kaugnay ng cloak, isang espesyal na reward na palaging suot ni Figueroa. Kaya nitong depensahan siya laban sa lahat ng external forces. Ang cooling skill nito ay tatagal ng 10 minuto. Ginamit ni Figueroa ang kanyang trump card. Patuloy si Rook, ngayon kailangan lang nilang makita kung ano ang natitirang skill ni Zonyo. Nang mawala ang defensive skill ni Figueroa, samuka siya ng pulang dugo. Hawak ni Zonyo ang isang piraso ng baga, pinagsisisihan na hindi niya nakuha ang puso ni Figueroa. Nagtaka si Rai kung bakit hindi nasaktan si Figueroa kung kayang iwasan ng cloak ang external forces. Ipinaliwanag ni Rook gamit ang Embrace Supreme Skill ang sitwasyon. Sa arena floor, sinabi ni Figueroa na ang mga atake mula sa napakalayong distansya ay nangangahulugang handa ang kanyang kalaban. Hindi ito tinanggihan ni Zonyo, ngunit hindi rin siya nagpatuloy sa paggalaw. Ipinaliwanag ni Shu sa paligid na nag-iingat si Zonyo. Hinulaan ni Rook na hindi pa nailalabas ni Figueroa ang kanyang embryo. Pinabulaan na ni Shu ito, sinabing ginagamit na niya ito simula pa sa umpisa ng laban. Nagpatuloy ang laban sa arena floor. Bagamat isang baga na lang ang natira, hindi nahirapan si Figueroa at tila mas kontrolado niya ang laban kaysa sa kanyang kalaban. Bumulong si Zonyo, hindi maintindihan kung bakit mas malakas si Figueroa, mas malakas pa kaysa sa paggamit ng armas. Tinanong ni Rai si Shu kung mas pinapalakas ba ng embryo ni Figueroa ang kanyang kakayahan kahit na nabawasan na ang bilang ng saw blades. Ipinakita ng ebidensya na kahit hindi na siya gumagamit ng saw blades, mas malakas pa rin siya kaysa sa umpisa. Mitiigang pinakinggan ni Shu ang lahat ng paliwanag ni Rai bago konklusyon na kalahati lamang ang tama.
Ipinaliwanag niya na dedouble ang stats ng equipment ni Figaro kapag mayroon siyang tamang bilang ng saw blades. Ang espesyal sa kanyang embryo ay tumataas ang stats habang nasa laban. Ibig sabihin, habang lumalaban siya, mas tumitibay ang kanyang stats. Kaya tinawag siyang Infinite Chain. Binago ni Figueroa sa entablado ang kanyang armas sa isang mahabang espada. Sinuri ni Shu na nagsisimula na siyang lumaban ng seryoso. Tinanong ni Marie kung anong uri ng armas iyon dahil hindi makita ng kanyang identification system. Ipinaliwanag ni Shu na ito ay isang superior weapon, ang Phantom Light Dragon Sky Peak Blade. Bangulong si Nemesis na nasa ibang antas ito. Binago rin ni Zanyo ang kanyang armas sa Yinglong Blade, isang uri ng superior weapon. Ibibuhos niya ang lahat ng lakas sa huling atake. Nagagawa ng dalawa. Dahil sa atakeng ito, nawala ang isang braso ni Figaro at ang makapangyarihang armas ni Zanyo. Ngunit gumamit si Zanyo ng trick, lumabas ang isa pang claw upang tusukin ang dibdib ni Figaro. Naging balisa ang lahat. Sinabi ni Nemesis na natalo na siya. Calm na sumagot si Shu, hindi iyon ang kaso. Epekto ng embryo niya. Ang katotohanan, heart-shaped ang embryo niya at hindi mababali. Nagpasalamat si Figaro kay Zanyo, sinabing mahusay na kalaban. At sa mga salitang iyon, ibinigay niya ang huling suntok. Nang matapos ang laban, pinuri ng lahat sa ibaba na tunay na karapat-dapat panoorin ang laban. Matagal pagkatapos, nanatili ang poster ni Figaro mula sa katapusan ng laban. Pinag-usapan ng mga tao, nagtatanong kung ano ang nangyari. Sumpa ni Shu sa sinumang nag-iwan at huminto ng oras sa loob ng barrier. Lumakad ng casual si Flamingo sa malaking barrier, malakas na bumati sa lahat ng "Good evening." Sumigaw ang host, tinatanong kung sino siya para manayre ng isang malaking event. Tumawa ng malakas si Flamingo, sinabing syempre ipapaalam niya kung sino siya, pagkatapos tinanggal ang kanyang penguin disguise. Tiningnan ng mga grupo sa stands na nag-uusap, labis siyang nasiyahan na maraming nakilala siya. Sumigaw ang host, tinatanong kung paano nakarating si Franklin dito. Sumabog ang fireworks, ipinakilala siya. Si Franklin, ang tagalikha ng mga halimaw na kumain sa hari at sa kanyang mga kaibigan, isang superior mula sa Drift Imperium, si Professor Giga. Pagkatapos niyang magsalita, bigla siyang inatake ng mga tao sa bulwagan. Bangulong siya na nasa lungsod si Lotto kaya kailangan silang hatulan agad. Hinostage ni Franklin si Prinsesa Elizabeth para protektahan ang sarili, at nagbabala na ang pag-atake sa isang miyembro ng Maharlika ay magre-resulta sa pagkakakulong. Tumawa siya ng malakas, na para bang nagyayaya ng laro. Mas maaga, habang papunta si Marie para bumili ng tiket sa laban, nadaanan niya ang batang si Ellie na kinu-corner ng masasamang tao, kaya iniligtas niya ito. Pagkatapos niyang ayusin ang mga loko, may mga sundalo pang dumating at tinawag siyang kainahinalang babae. Dahil wala nang magawa, hinayla siya ng batang babae para tumakas. Nagreklamo si Marie kung bakit siya nadadamay, pero hindi niya rin kayang tumanggi tumulong. Binigyan siya ng batang babae ng cotton candy, at dahil dito, nagtiwala ito kay Marie at ibinunyag ang tunay na pagkakakilanlan, ang pangalawang prinsesa. Ipinaliwanag ng bata na papunta sila sa Gideon, pero hindi siya pinapayagang lumabas at maglaro, kaya palihim siyang nagliwaliw. Umikot-ikot si Elizabeth sa lupa, sabik na sabik maglaro ng buong araw, at tinanong si Marie kung maaari siyang samahan. Pumayag si Marie at binigyan ng bata ng madaling tandaan na pangalan, Ellie. Ngayon, ginagamit ni Franklin ang pangalawang prinsesa bilang pamuwersa. Walang sino man ang maaaring umatake sa kanya, at kailangan nilang sundin ang kanyang mga utos. Bigla na lang may nakasagupa sa ibaba at inatake siya. Galit na galit si Franklin, kaya ginamit niya ang oxygen slime at ginawang halimaw na likido ang taong iyon, aniya ay na-distract lamang siya nito at maaari na silang bumalik sa kwento. Pinindot niya ang isang device at nagsilabasan ng mga halimaw na likido sa mga upuan. Sa loob ng isang oras, hindi na niya kakailang ganing pindutin ang device, lalabas na silang mag-isa. Ipinakalat na raw niya ang mga ito sa buong lungsod. Nagpakita si Franklin ng dalawang paraan para pigilan ang trahedya, sirain ang device o hatulan siya ng kamatayan. Malakas niyang tinawag ang mga master sa lungsod, ipinapahayag na opisyal na nagsimula ang laro. Habang nagkakagulo pa ang lahat, naunawaan na ni Rook na ito ay isang patibong. Una, ibinigay niya ang datos para talunin siya, pero ang totoo, siya ang tatalo sa lahat. Ang ingay sa labas ng arena ay nakaakit ng mga tao. Napansin ni Rai na nawala si Marie bago magsimula ang kaguluhan. Pinipigilan ng barrier sa paligid ng arena ang sinuman na makatakas. Inanunsyo ni Franklin na bawat suntok nilang ibabato ay magpapalabas ng halimaw sa lungsod. At kapag sinira ang barrier, sabay-sabay na lalabas ang lahat ng halimaw.
Nagsalita si Rock, sinasabing desperado na ang sitwasyon. Aniya, matatalo ang lahat ng master sa kaharian. Hula niya, ang mga master ang tunay na target ni Franklin pero malinaw na may iba pang kasali rito. Dagdag ni Nemesis, ang kaharian ay halos sumuko noong sumiklab ang ikalawang digmaan. Sa isang bundok, nagising si Elizabeth at tinanong si Franklin kung bakit niya inaatake ang Gideon. Sagot ni Franklin, ito raw ay isang laro para tapusin ang buong digmaan. Aniya, magiging magulo kapag sumali ang lahat ng super rank player sa susunod na labanan. Kaya narito siya para wasakin ang kanilang morale. Tumitig siya sa malawak na langit at nagdeklara na kapag nawasak ang lungsod at nakidnap ang prinsesa, mawawala ng pag-asa ang mga tao sa kanilang mga master. Walang pakialam si Elizabeth at nagtanong kung bakit niya iyon iniisip. Para sa kanya, maaasahan ang mga master ng kaharian. Sa arena, tinanong ni Nemesis ang oso kung gaano kalakas ang mga puwersa sa labas. Ipinaliwanag ni Shu na karamihan sa mga master ay dumalo sa laban, kaya ang mga naiwan sa labas ay hindi ganoon kalakas. Pumasok si Rai, sinasabing baka mayroon pang makapangyarihang master na hindi nanood ng laban. Nagpatuloy si Shu, sinasabing baka may plano si Franklin laban sa kanila. Itinuro niya ang mahabang pila ng mga taong may dalang armas sa labas ng gate. Tansya niya, mga tauhan ni Franklin ang mga iyon. Bangulong si Rai na nahulog ang lahat sa patibong. Kung wala lang sana ang barrier. Habang nagsasalita, inilapit niya ang kamay sa barrier, at dumaan ito. Nagtaka si Rai at tumingin sa lahat. May isang taong nakakita at nagtanong kung mayroon ba siyang skill na may kinalaman sa barrier. Tinanong lang ni Shu kung anong level niya. Nang marinig ang 41, tumawa si Shu at ipinaliwanag na arena barrier iyon, kaya makakalabas si Rai. Ang barrier ay para pigilan ang pasok at labas ng tao, pero hindi nito naaapektuhan ang mga level 50 pababa. Pagkarinig dito, may isang master na sumigaw na ang lahat ng level 50 pababa ay maghanda para sa labanan, at ang mga level 50 pataas na support ang mag-buff at maghanda ng pag-heal. Maingat na pinaalala ni Shu na posibleng butas ito o patibong din. Si Franklin ay isang superior, maaaring mamatay si Rai. Tinanong niya kung handa ba si Rai. Sagot ni Rai, sa sitwasyong may kinidnap na bata at nagkakagulong lungsod, paano pa ba siya mananatiling nakatayo lang? Inasahan na ni Shu ang sagot na iyon kaya ibinigay niya ang lahat ng natitira niyang gamit. Sa labas, naghihintay ang mga tauhan ni Franklin para patayin ang mga bagong labas na recruits. Ang una nilang nakaharap ay si Ray, na binati sila gamit ang nakal-alasong usok. Habang nagsisimula ng lumakas ang loob nila dumating si Marilyn ni Rock at nilamon ang mahigit kalahati ng grupo. Sa itaas, naghulog ang isang batong ibon ng apoy, kaya nawala ng direksyon ang lahat. Tiningnan ni Franklin ang mapa sa kamay niya, pabulong na sinasabing mas mabilis nangyayari ang mga bagay kaysa sa inaasahan niya. Sa loob ng mapa, makikita ang mga berdeng at pulang tuldok na kumakatawan sa bilang ng tropa sa magkabilang panig. Nagtanong ng may kuryosidad si Elizabeth kung ano ang tinitingnan niya. Hindi nagatubili si Franklin at ipinaalala pa ng mahinahon sa bata na ang pulang tuldok ay kanya at ang mga asul ay sa kaharian. Inamin niyang mas may kalamangan ang kaharian dahil mas marami ang tao nila at may ilan pang malalakas. Justo noon, may tumawag ng saklolo mula sa mapa. Napansin ni Elizabeth na dahil sa mapang ito, naiiwasan nilang madaanan ang mga lugar na may masters. Tumawa si Franklin at sinabi, kita mo, ako ang mahina dito. Pagkasabi niya nito, bigla siyang hinailan ng isang metal na kawit sa leeg, napaluan ng dugo at bumagsak. Agad ring nakuha si Elizabeth. Sa ibaba, pinangunahan ni Ray si Rock patungong kanluran. Nagtataka si Rock kung bakit iyon ang direksyong pinili. Ipinaliwanag ni Ray na naalala niya ang babala ni Hugo tungkol sa kanlurang tarangkahan, siguradong may mahalaga doon. Matapos maibalik ni Marie ang prinsesa, tumakbo ang bata pabalik sa arena. Sa daan pauwi, ibinalik ni Elizabeth ang mapa sa kanya, ipinaliwanag ang prinsipyo kung paano ito gumagana. Habang papalapit sila sa arena, muli na namang nasakop si Elizabeth ni Franklin. Aniya, tunay siyang nagwagi, isang super assassin. Kung hindi dahil sa transforming monster, patay na sana siya sa tinamon niyang sugat. Galit si Marie at sinabing gusto niyang ipalasap kay Franklin ang parusang katumbas ng kamatayan man lang. Tumawa si Franklin at dinala si Vellerbel, ang hari ng musika, para wakasan ang bangungot na ito. Isang grupo ng mga halimaw na may bitbit na instrumentong parang umaawit ang kanyang ipinatawag. Dinala raw niya sila para lang sa espesyal na kasong tulad ni Marie. Nakaharap ni Marie ang isang pamilyar na tao, isang batang minsang tumutugtog at sumasayaw. Akala niya'y simpleng bata lamang. Ngunit ngayon, isa itong kalaban. Itinutok ni Marie ang baril sa kanya.
Ngayong nasa target na niya, dapat lang daw itong mamatay agad. Tinanong ni Vellerbel kung bakit nagmamadali siya. Hayaang tumugtog daw muna siya ng isang requiem bago siya mamatay. Sa kabilang panig, maraming recruits na tumatakas mula sa arena ang pinatay ni Hugo. Inamin ni Hugo na napakalakas ng mga master sa Gideon, mas malakas pa kaysa sa kanya. Pero bilang veteranong mandirigmang sanay sa pakikipaglaban sa tao, hindi raw niya hahayaang matalo siya. Galit na galit si Marie dahil ilang beses siyang nagpaputok pero hindi niya matamaan ang kalaban. Ginagamit ni Vellerbel ang mga ataking tunog para wasakin ang paligid para hindi siya makapagtago at makabawi. Ayaw man niyang aminin, kaharap niya ang isang pambihirang kalaban. Huminto siya at pinuri ang performance nito bilang kahanga-hanga, iyon ba ang kakayahan ng hari ng musika? Nagtanong si Marie kung bakit siya sumali sa federasyon ng mga gumagawa ng robot. Matatag na sagot ni Vellerbel dahil maaaring maging bayani si Franklin. Gusto kong masaksihan ang pag-angat ng isang bayani. Pagkasagot niya, inayos ni Vellerbel ang mga robot na tumutugtog upang magpatugtog ng ibang nota. Hindi kayang tiisin ng tao ang mababang frequency, kaya napasok si Marie ng dugo. Nahuli pa siya sa isang vortex na kontrolado ng tunog ni Vellerbel. Habang nasa bingit ng kamatayan, naalala niya ang karakter ni Marie sa comics na siya mismo ang gumuhit. Dahil nawala ang inspirasyon niyang ituloy ang comics at maging si Marie, pumasok siya sa laro, umaasang sa paglalaro bilang si Marie, mabubuhay niya itong muli. Hindi man niya maipagpatuloy ang comics, dama niyang nabubuhay si Marie sa mundong ito. At sapat na iyon upang ipaglaban niya ang kanyang pag-iral. Sa hindi inaasahan, sumabog ang lakas ni Marie. Inatake niya si Vellerbel ng sunod-sunod mula sa likuran, hindi ito makaganti. May ultimate skill si Marie, ang stealth technique na nagbibigay ng kumpletong invisibility. Napakalakas nito ngunit ubos mana, kaya kailangan niyang tapusin agad. Narinig iyon ni Vellerbel at inutusan niya ang mga robot na ipagpatuloy ang tunog, ayaw pa niyang matapos ang laban. Ngayon daw ay maaaring maging malaking turning point ng kaharian ang gabing ito. Pero hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Marie. Nang pumutok ang kanyang bala, nagbanggaan ito sa low-frequency sound, at nagresulta iyon sa napakalaking pagsabog na tumupok sa lahat ng robot. Tinitigan ni Marie si Vellerbel na nag-iisa, at idineklara niyang tapos na ang lahat, siya ang nagwagi. Nagtaka si Vellerbel kung bakit lahat ng nakarinig ng musika ay namatay, pero siya hindi. Humingi ng paumanhin si Marie at ipinaliwanag na siya at ang embryo sa tabi niya ay hindi makarinig ng anuman. Gusto man niyang marinig kung ano iyon, hindi ito ang tamang oras. Idinagdag niyang dahil sa lakas ng pagsabog, nawalis ang hangin sa paligid kaya hindi makalampas ang tunog. At dito na nagtatapos ang lahat, wika niya. Nakita ni Franklin sa mapa na napatay si Vellerbel, isa sa pinakamalakas niyang tauhan. Kaya inisip niyang halos wala ng lakas si Marie para patayin siya. Tahimik siyang nagdasal na sana'y wala na siyang makasalubong pang tulad niya. Ngunit kailangan pa rin niyang magbantay sa natitira pang masters gaya ni na Ray. Nanghihinayang si Franklin, dapat daw ay lason ang ibinigay niya noon kay Ray imbes na dog-ear medicine. Nakita niya si Hugo na nakatitig sa mga master na naging yelo, at pinuri niya itong kahanga-hanga. Ngunit gusto niyang baguhin ang plano, dalhin daw si Ray sa kanya. Simple lang ang dahilan, gusto niya itong makalaban. Isang tarangkahan pa lang ang nadaanan ni Franklin nang makita niya ang kamangha-manghang tanawin, nakapila ng mahaba ang mga tao ng kaharian, naghihintay ng utos para lumaban. Pinangunahan ni Grandria ang Pormasayon kasama ang dalawa pang komandante, tinatanong kung siya ba si Franklin dahil naroon siya para kunin si Prinsesa Elizabeth. Nakita ni Franklin na naghahanda ang lahat ng sandata kaya tinanong niya kung talagang may lakas loob silang umatake. Sinabi ni Grandria na huwag siyang mag-alala. Lahat sila ay puwersa ng hari, at may mahika silang hindi makakasakit sa dugo maharlika. Hindi inasahan ni Franklin na titira si Grandria habang nagsasalita. Buti na lamang at may proteksyon siyang suot, kung hindi ay patay na sana siya. Isa pa pala itong super assassin. Mahinang bulong ni Franklin, may kailangang damyugo ngayong araw. Sa panig ni Hugo, hindi rin naging maganda ang kalagayan. Paulit-ulit siyang ginugulo ng mga alaala ng nakaraan. Nag-alala si Psycho at tinanong kung masama ang pakiramdam niya, maaari raw nilang ihinto ito. Ngunit tumanggi si Hugo. Ito raw ang tanging paraan na may pinakamababang pangmatagalang epekto. Kung mapasukol nila ang kaharian, maiiwasan ang walang saysay na digmaan. Dumating si Ray sa lugar ng pulong, tinanong si Hugo kung nasaan ngayon si Franklin. Sagot ni Hugo, nasa likod lang siya ng tarangkahan, nakikipaglaban sa hukbo ng hari. Pinilit ni Hugo na huwag makadaan si Ray, pero hindi niya hinadlangan si Rock dahil si Ray lamang ang gustong makalaban ng kanilang boss.
Nakita ni Rock ang pag-aalala ni Ray at sinabi nitong mauna na siya na ang bahala kay Hugo. Alam ni Rock na nag-aalangan si Ray dahil nakasama nila si Hugo sa laban kahapon. Pero sinabi niya kay Ray na kung hindi siya tutuloy, pagsisisihan niya iyon. Kaya tumakbo si Ray papunta sa kabilang panig ng tarangkahan, ngunit hinarang siya ni Hugo. Humingi ito ng paumanhin at tinanong kung maaari niya itong labanan. Hindi tumigil si Ray, ginamit niya ang Vengeance is Mine at tinaga ang braso ng robot ni Hugo, saka mabilis na umaban. Kahit sugatan, bumulong si Hugo na nagamit na niya ito. Nagreklamo siya tungkol sa gamit ni Ray, ang counter engravings, na hindi raw niya alam kung para saan, lalo na't haharap siya sa kabilang panig. Naunawaan ni Hugo ang alalahanin niya. Umiling siya. Totoo bang kaya niya ginawa iyon ay dahil hindi siya taong sobra mag-alala para sa iba? Habang nag-iisip pa si Hugo, pinaatake na siya ni Rock gamit si Marilyn mula sa likuran. Humingi si Rock ng paumanhin, ngunit sinabi niyang si Hugo ang nagpakita ng butas sa depensa. Tiniis ni Hugo ang kirot at minura si Rock na duwag. Sagot naman ni Rock, mali iyon, may pangako siya kay Ray na aasikasuhin niya ito, kaya kahit ano pang gawin ni Hugo, hindi iyon mahalaga. Sinuri ni Hugo si Rock, kaibigan nga ni Ray, pero hindi tulad ni Ray. Hindi iyon itinanggi ni Rock. Inamin niyang hindi siya kasing galing, kaya niya hinahangaan si Ray. At higit sa lahat, mas lalo siyang napupuot kay Hugo. Nagsigaw si Babylon, nagulat na iyon ang unang beses na nakaramdam ng galit si Rock. Para kay Rock, napakasuklam-suklam ni Hugo, isang taong pabago-bago, mapang-inis, kagaya ng isang tao sa nakaraan. Hindi raw maintindihan ni Hugo ang sinasabi niya, pero ngayon ay paghahandaan na niyang i-freeze si Rock tulad ng iba. Hindi niya raw ito palalampasan. Tumanggi si Rock at sinabing lalaban siya gamit ang lahat ng meron siya, bilang kaibigan ni Ray. Sa kabilang panig ng tarangkahan, hirap sina Grandria at Leader Lindo sa isang halimaw na maraming mata na kayang umatake mula sa lahat ng direksyon at sa malayong distansya. Wala ring epekto ang pinagsamang pag-atake nila, at sila pa ang natatamaan. Sabi ni Franklin, kung hindi sila mga paladin na kayang gumising ng banal na espada, tama lang na mahina sila. Sa tabi niya, isang napakalaking apoy ang rumagasang papunta sa halimaw. Mahinang sabi ni Franklin, dumating na ang matagal niyang hinihintay. Tinuro ni Ray ang espada kay Franklin at idineklara na pagbabayaran niya ang lahat ng ginawa niya. Gamit ang kakayahang bumasa ng isip, ipinredict ni Rock ang bawat galaw ni Hugo sa laban. Bumulong siya, kakanan siya gamit ang kaliwang paa, tapos hahato mula kaliwang kamay. Mabilis na umiwas si Rock at pinaatake si Marilyn. Lubhang nabalisa si Hugo dahil tama lagi ang hula sa bawat galaw niya. Kung magpapatuloy ito, mapapagod siya. Habang nag-iisip, pinag-aralan ni Rock ang kakayahan ni Hugo sa pagyayelo. Pare-pareho ang saklaw ng freezing pero magkaiba ang timing. Nakalkula ni Rock na pagkatapos ng unang beses, may 39 na segundo bago ang susunod. Ang pangatlong freeze ay sa 130 segundo. Ang greatest common divisor ay 13. Pag-isip ni Rock, sigurado, may espesyal na kahulugan ang numerong 13. Kailangan niyang itoon ang isip kaya hinayaan niya si Marilyn ang lumaban muna. Sa wakas, nakuha niya, may 3 uri ng pagyayelo. Una, time-based freeze, gaya ng naranasan niya at ni Audrey. Ang bagong tawag na Rockbird ay kalahating nagyayelo na. Pangalawa, mga master na tuluyang nagyayelo. At pangatlo, tulad ni Marilyn, na nakakatiis at hindi nagiging solidong yelo. Sigurado siyang may patakarang sinusunod ang mga freeze na ito. Tumigil si Rock, 2 segundo na lang bago ang isang hindi maiiwasang atake. Sinubukan niyang tumingin sa ibang anggulo. Napansin niya, ang pangalan ng embryo ni Hugo, Caceres, at ang skill nito ay hindi tugma. Ang Caceres ay ang nagyayelong impyerno para sa mga taksil sa Divine Comedy ni Dante, kung saan nagyayelo si Satanas habang kinakain ang mga taksil. Nagtaka si Rock kung may iba pang aspeto ng kapangyarihang apektado ng mismong pangalan nito. Hinayaan niyang tamaan siya ng isang malakas na atake, tumilapon siya sa pader at bumalot ang usok. Napasigaw si Babylon sa takot. Sabi ni Psycho, tapos na. Ngunit sagot ni Hugo hindi pa. Lumabas ulit si Rock mula sa guho. Ito raw ang lugar kung saan niya tatalunan si Hugo. Paalala ni Hugo, patuloy ng kinakain ng Laporte de Enter ang braso ni Rock. Inamin ni Rock na totoo iyon, marahil ay tumama nga ang skill niya. Pero marami rin siyang nalabanan at napatumba noong nakaraang laban-laban sa assassin. Ngayon nakikita ni Rock ng malinaw na ang Laporte de Enter ay isang kasanayan na nakabatay sa dami ng pagpatay sa kapwa-uri. Dahil nakapagpabagsak na siya ng 7 tao, ang antas ng pagyayelo sa bawat activation ay 7%.
At bawat 13 minuto, tataas muli ang antas ng pagyayelo ng panibagong 7%. Isa itong nagyayelong impyerno para sa mga traidor na pumatay ng sarili nilang kauri. Pinuri ni Hugo si Rock, sinasabing mahusay ang naging deduksyon nito, o marahil ay dahil lamang sa tagmang sitwasyon. Ngumiti si Rock, sinasabing lalo lamang niyang nakukumpirma ang tama niyang hinala kapag ganoon ang sinasabi ni Hugo. Ito rin ang dahilan kung bakit niya ito kinamumuhian. Ayaw niya sa mga taong nagkukubli ng pagdududa at panlilinlang. Pinatunayan ni Rock na tulad ni Ray, tinitingnan din ni Hugo ang mundong ito bilang tunay na mundo, hindi simpleng laro. Ngunit ang mga kilos ni Hugo ay nagdudulot talaga ng pagkainis sa iba. Ibinulgar ni Rock na naging kasabwat si Hugo sa laro ni Franklin, na sanhi ng trahedyang ito, tapos tatalikuran niya lang at dadayain pa ang sarili. Binigyang diin ni Rock kung gaano kabigat ang kasalanan ng isang taong napakawalang kibuat ang paghawak nitong pabalik kay Ray. Kung paano siya nagdurusa sa sarili niyang mga kasalanan, kasabay ng patuloy niyang paglubog sa mga ito. Tuloy-tuloy ang pagtirade ni Rock, lubos na nakalubog sa karakter, tunay na karapat-dapat sa sisi. Nasa loob ng robot si Hugo. Nanginginig ang kanyang buong katawan, puno ng pagkapuot ang isip sa mga mapanuyang salita ni Rock. Nawalan siya ng rason at nagbato ng matinding pag-atake. Nang hamupa ang usok, nakatayo pa rin si Rock, nakaanyo na ng Dragon Demon Human. Ganap nang nag-iisang nilalang ang embryo at ang kanyang katawan. Nagtanong si Hugo kung kaya niya iyon nang walang paghahanda. Ngunit ang totoo, matagal nang naghanda si Rock. Ngayon, isang harapang labanan na lamang ang natitira, at hindi na magagamit ni Hugo ang kanyang ultimate freezing skill. Sa kabilang panig ng tarangkahan, inanunsyo ni Franklin na tingnan ng lahat kung ano ang refleksyong makikita sa mata ng halimaw. Si Gideon iyon. Puno ng pagbabanta ang mga salita nito. Ang layunin niya ngayong araw ay dalawa, una, durugin ang diwa at kalooban ng kaharian, at pangalawa, pahiyaing lubusan ang taong sumusunod sa kanya hanggang dito. Nalaman ni Ray ang kalagayan, hindi na siya maaaring gumamit ng toxic mist dahil nagamit na niya ito sa kanlurang tarangkahan. Plano niya ulit na lumaban ng normal at saka gumamit ng revenge. Isang bagong anunsyo ang ginawa ni Franklin. Hawak niya ang device na magpapakawala ng lahat ng halimaw sa lungsod, nakaset na sa 652 segundo. Pagkasabi nito, inihagis niya ang switch sa loob ng bibig ng halimaw. Ang tanging paraan para pigilan ito ay talunin ang RSK. Galit na napamura si Grandria, sinasabing baliw talaga ang lalaking iyon. Agad umatake ang halimaw sa kanilang tatlo. Plano ni Ray na makaipon muna ng sapat na pinsala para gamitin ang revenge, ngunit may nararamdaman siyang masama. Sinabi ni Nemesis na bagaman tuloy ang pag-ipon ng total damage, pakiramdam niya ay nagkakalat ang pinsala. Kinailangang tiyakin ni Ray, kaya sinugod niya ang RSK, at gaya ng inaasahan, wala itong tinamong pinsala. Matawa-tawang ipinaliwanag ni Franklin kung bakit suprimong kasanayan ang revenge na dapat ay tumitama sa lahat ng target. Binanggit niya ang Animal Air Potion na nainom ni Ray 24 na oras bago siya magbago. Habang nasa katawan niya iyon, tuloy-tuloy nitong ipinapadala ang lahat ng impormasyon kay Franklin. Kaya wala ni isang bagay tungkol kay Ray na hindi niya alam. Natawa si Ray, tinatanong kung kailangan ba talagang magpakahirap ng isang tulad niya para lang talunin siya. Seryosong sinagot ni Franklin na nag-ulo na kasi minsan ang plano niya dahil kay Ray. Dahil nabigo siyang paslangin si Millia, kailangan niyang maglatag ng iba't ibang backup plans. Kung wala lang si Ray, hindi sana dumating ang oso, at tiyak na natapos sana ng 50 demi-worms ang magkapatid na Millia. Naintindihan ni Ray ang lahat at sinabing bibigyan niya ito ng nararapat na suntok, dahil nang makita niyang nasa panganib ang isang bata, nangako siya na papaluan niya ng diretso sa mukha ang mastermind. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na pag-atake, nakumpirma ni Ray ang totoong pangalan sa loob ng halimaw. Pinuri siya ni Franklin, pero kahit natuklasan niya ito, wala raw siyang magagawa. Sagot ni Ray, kahit 1% chance lang, hindi siya susuko. Tumawa si Franklin, tinatanong kung ano ang kaya niyang gawin sa nalalabing 270 segundo. May naisip na paraan si Nemesis para baligtarin ang sitwasyon. Dahil 24 na oras lang ang bisa ng slime, wala itong impormasyong na ipadala kay Franklin, kaya maaari itong isugal. Mataas ang panganib, ngunit ang pinakamasamang resulta ay talo, natanggap na nila. Humingi si Ray ng tulong kina Grandria at Lindos para pigilin ang RSK. Ganap na naipit si Franklin sa plano ni Ray. Kinokolekta niya ngayon ang takot ng mahigit 10,000 tao, pinipiga ang toneladang mana sa isang higanting daloy, at sabay pinakawalan sa isang putok. Hindi pinansin ang pagkabigla ni Franklin, sinigawan niya itong hindi uubra iyon, dahil wala raw kasanayan ni Ray ang tatama.
Ngumiti si Rai, sinabing kung kaya niya talagang in-neutralize ang lahat, hindi niya sana ito sinabi mula sa simula. Hindi siya tanga, at inutusan niya si Franklin na manood ng mabuti. Sa sumunod na segundo, sumabog ang buong RSK. Pagkatapos ng pag-atake, nawala ng malay si Ray. Agad na nilapitan siya ni Grandria. Iniutos ni Leader Lindos na ang sino mang may natitirang mana ay tulungan siya at ilikas ang mga sugatan. Sinabi ni Grandria na kaya niyang gamutin ang mga sugat ni Rai, ngunit ang nabuling na braso ay hindi na mailigtas. Sinabi ni Nemesis na panatilihin lang ang buhay ng kanyang master, hindi siya tatanggap ng pag-urong sa sandaling ito. Kinongratula ni Franklin ang kaharian, sinasabing 251 segundo na lang bago ang oras ng paglabas ng mga halimaw. Ginamit niya ang backup controller, pinipindot iyon ng tuloy-tuloy upang mag-summon ng mga halimaw. Bago pa man makalabas ang mga halimaw sa lungsod, nagpatuloy siya sa pag-summon ng DGP at Cost upang harangan ang lahat. Ayon kay Franklin, ang RSK ang pinakamahinang halimaw na nilikha niya. Ang dalawang kakasummon lang niya ay may legendary level na lakas. Sa simula, pinakawalan niya ang RSK upang subukan lamang ang lakas ni Ray, hindi inakalang matatalo pa niya itong muli. Kaya ngayon, babayaran niya ang lahat ng kahihiyang natanggap niya. Ngunit hindi rin niya balak hayaang mabaigo ang plano ngayong gabi. Tumingin siya sa malayo upang makita kung gaano nakalaki ang pinsalang nagawa ng mga halimaw. Ngunit payapa pa rin ang buong syudad sa dilim. Hindi niya maintindihan kung saan nagkamali ang kanyang plano, maliban na lang kung may super assassin na nakialam. Sa kabilang sulok, nakolekta na ni Marie ang lahat ng halimaw. Nakangiti siyang mayabang, ipinagmamalaki ang kanyang kakayahang magtago. Wala raw kay Franklin ang pwedeng maitago mula sa kanya. Samantala, tahimik na pinagmamasdan ni Hugo ang nangyayari at napayuko, sinasabing tapos na ang lahat. Ngunit tumutol si Rock, hindi pa tapos. Hindi hahayaan ni Franklin na matapos ng ganoon kadali ang lahat. Nang marinig ni Rock na sinabi ni Hugo na pinanggako ni Franklin na lilimitahan niya ang pinsala sa Tians, napatawa si Rock at sinabing bulag lamang si Hugo. Bagaman hindi pa sila nag-usap ng direkta ni Franklin, tiyak daw niya na tama ang hinala niya. Base pa lang sa mga ginawa nito, tiyak na mayroon pa itong mas nakakatakot sa likod. Sinabi ni Rock na kahit sino iisipin iyon, maliban kay Hugo. Kung ganoon daw kalaki ang tiwala ni Hugo kay Franklin, gagawa na siya ng prediction, mag-a-announce ito ng isang bagay na nakakatakot. Tulad ng sinabi ni Rock, inanunsyo ni Franklin ang Plan C, ganap na sisirain ang Gideon gamit ang 56 sa 826 na halimaw. Tumawa siya ng malakas, kung sumuko sana kayo kanina, hindi na mangyayari ito. Pina-activate niya ang kanyang superior embryo, isang uri ng plant-based fortress na kayang maglabas ng 5,000 halimaw. Inutusan ni Leader Lindos na hulihin si Franklin bago pa mahuli ang lahat. Ngunit tumawa lamang ito, sinasabing walang silbi iyon. Kahit mamatay pa siya, magpapatuloy ang paglabas ng mga halimaw hanggang maabot ang tamang bilang. Nakunat ang noo ni Nemesis, kulang ang puwersa nila. Hindi kakayanin ng kakaunti nilang bilang ang libo-libong halimaw. Nang magkaroon na ng malay si Rai matapos gamutin, agad siyang sumakay sa kabayo at sumugod kasama si Nemesis. Maganda ang simula, marami siyang napatumba mag-isa. Ngunit dahil sa sobrang dami, nadulas siya at nagkamali. Sa kritikal na sandali, nag-transform si Marie bilang espiritu upang tulungan siya. Nang marinig iyon, taos-pusong nagpasalamat si Rai, sinasabing kahit anong anyo niya, makikilala niya pa rin si Marie. Tinanong pa niya kung tunay ba siyang super assassin, ngunit sagot ni Marie, unahin muna nila ang mga halimaw. Habang nagbibilang si Franklin, sinabi niya, sa ngayon, 2 hanggal lang ang lumalaban sa 5,000 halimaw. Dumating si Rock upang sumagot, sino raw nagsabing 2 lang silang naglalaban. Nasa likod niya ang isang mahabang hanay ng mga masters. Binati niya si Rai, saka bumaling sa isang babae, kamusta, Sudi Lady. Galit ang reaksyon ni Marie, sino raw ang tinawag niyang Sudi. Napatingin si Franklin sa grupo ng mga recruits. Alam niyang kaya silang pigilan ni Hugo. Ibig sabihin, pinalaya sila ni Hugo. Tumawa siya ng mapait, sa huli, siya raw ang unang nag-tridor. Sa arena naman, nabutas ni Shu ang barrier at nilapitan si Figaro, inutusang asikasuhin nito ang nasa harapan dahil kailangan niyang pigilan ang ginagawa ng 2 tao sa ilalim ng bleachers. Pupunta siya upang i-connect ang kakayahang nakuha ng batang si Ray. Pinagmamasdan ni Franklin ang pagpatay sa mga halimaw, at hindi niya ito gusto. Kaya agad siyang lumipat sa ibang plano, ipinahabol ang Dragon King kay Ray. Nang makita ni Rai ang dambuhala nitong katawan at lakas, bumulong siya kay Nemesis na maaari siyang mamatay dito, ngunit sisiguraduhin niyang hindi iyon magiging walang saysay.
Kailangan niya ng tulong ni Nemesis, kapag umatake ang halimaw, dapat ay i-reflect ng damage counter ang pinsala. Dahil dito, hindi umiwas si Rai nang umatake ang Dragon King. Napanood ng buong kaharian ang nakakatakot na eksenang iyon. Dumating si Shu, binasag ang paglusob at sinagip si Ray. Sinermonan niya ito, kung gusto raw niyang mamatay, humanap man lang siya ng mas astig na lugar. Ipinaliwanag ni Shu na dapat ginagamit ang damage counter kapag kayang patumbahin ang kalaban at mabuhay pagkatapos. Sa desisyon ni Ray ngayon, panalo man o talo, mamamatay siya. Habang nagsasalita, pinamalas ni Shu ang tama at tamang paggamit, pinatay niya ang Dragon King para makita ni Ray. Pagkatapos, hinaplos niya ang ulo nito, sinasabing mas naging matapang siya kaysa inaasahan at maswerte siyang buhay pa rin. Tinupad niya ang pangakong darating. Isinuot ni Shu ang telepathy ring, at inanunsyo na nagkamali si Franklin ngayong gabi. Ang pagkakamali niya ay harapin siya at si Ray. Ang susunod ay pupulbosan niya ang lahat ng halimaw. At ganoon nga ang ginawa ni Shu, mag-isa niyang hinarap ang mga halimaw na lumalabas sa fortress na parang naglalaro lang ng bato gunting papel. Nabigla si Franklin, paano niya ito nagagawa? Maliban na lang kung may pinahusay na martial arts ito mula sa totoong mundo. Sa arena, nagtanong si Zanyo kay Figaro kung paano nagagawa iyon ng oso. Sagot ni Figaro, araw-araw itong baliw sa martial arts. Ngunit ang mas ikinaiinteresa ni Zanyo ngayon ay kung kailan i-activate ng kasama niya ang dalawang tao sa ilalim ng stands upang matamaan niya sila ng supreme skill niya. Kahit sa puntong iyon, minamaliit pa rin ni Franklin ang lakas ni Shu, iniisip na hindi matatalo ng lakas ng iisang tao ang napakaraming halimaw na papasok sa Gideon mula sa lahat ng direksyon. Ngunit muling nauna si Shu, inilabas niya ang isang battleship cannon na may napakalawak na saklaw ng pagkawasak. Lahat ng halimaw na lumalabas ay agad na napatay. Naintindihan ni Franklin na wala na siyang pag-asang manalo. Kinuha niya ang isa pang controller, gustong burahin ang tagumpay ng lahat at pati na ang sarili niyang pagkatalo. Muli niyang pinindot ang button. Sa arena, parang sumabog ang mga eksena ng pakikipaglaban ni Shu sa mga halimaw. Ang mga tao sa ibaba ay nagsisigawan, ang galing ng master. Sa isang bahagi ng mga upuan, isang dayuhan ang nanunood sa labanan sa screen. Bumubulong siya tungkol sa pagpapalawak ng saklaw ng mahika, pagpapalakas ng mahika, pagtatagol ng mahika, at paglalagay ng kaunting mana sa bawat magic amplification skill. Pagkatapos mag-isip, naglipat siya ng buong 50,000 mana sa bawat skill. Nabalisa ang matandang katabi niya at tinanong kung may nangyayari sa kanya dahil puro yuko siya ng yuko. Ngumiti siya at sinabing may insekto lang sa ilalim ng kanyang paa na nakakairite sa mata niya. Ngayong araw, sobrang daming nangyari na wala sa plano ni Franklin. Lalo na ang estilo ng pakikipaglaban ng King of Destruction. Pinapaisip nito si Franklin kung patas pa ba ang laban. Kinuwente niya na ang bilang ng bala na ginamit ni Shu ay dapat higit 3 bilyong ler. Lagi niyang tanong, bakit hindi binaril ni Shu ang pandemonium? Sigurado siyang kung gusto ni Shu, kaya niya itong gawin bago pa mailabas lahat ng halimaw. Marahil ay may iba pa itong plano. Samantala, matapos tulungan ni Shu si Ray sa paglaban, mag-isa nang lumapit si Ray kay Franklin. May mga bagay pa raw siyang gustong ayusin. Medyo hindi komportable si Franklin, parehong superior ang kapatid niya, at ang kuya pa niya ay may napakalakas na embryo. Paanong posible iyon? Tinanong niya kung bakit pilit nakipag-ugnayan si Ray sa kapatid niya para lamang makalapit sa kanya. Nang marinig niyang tatlo ang dahilan ni Ray, nagreklamo si Franklin na masyadong marami iyon. Ang una ay sigurado siyang may kinalaman kay Prinsesa Elizabeth. Pero curious siya sa dalawa pang dahilan. Tinanong ni Ray kung ano ang tingin niya sa Tians. Noon agad nakuha ni Franklin ang ibig sabihin kung ang Infinite Dendrogram ba ay tunay na mundo o laro lamang. Tumawa siya ng malakas. Tama. Paano magiging laro lang ito? Bukod sa mga sistema, ang lahat dito ay sobra sa limitasyon ng virtual game. Aminado siya, kung walang system na paulit-ulit nagre-remind na virtual game ito, ni siya mismo ay hindi na matiyak. Para sa kanya, ito ay isang world-building project na kasing laki ng buong mundo, at ang mga tao rito ay parang test subjects. Baka tunay itong mundo, o baka aliens. Tinanong ni Ray kung ano ang tingin niya sa mga tao rito. Sagot ni Franklin, sila ay sobrang perpekto, hindi mo maipagkaiba sa tunay na tao, mula sa ibang mundo, o posibleng siklo ng buhay na kapantay ng dalawang iyon. Nagpatuloy si Franklin, kahit pa ang mundong ito ay umiiral sa Earth, gagawin niya pa rin ang plano niya ngayong gabi. Tinanong niya si Ray kung iyon ba talaga ang gusto nitong malaman. Galit na sumigaw si Ray, paano niya nagawa ang lahat ng ito? Simple lang ang sagot ni Franklin, ayaw niyang may haarang sa landas na gusto niyang tahakin.
Ayaw niya nang ituloy ang pag-uusap at tinanong si Ray tungkol sa ikatlong dahilan. Bago masabi ni Ray ang ikatlong dahilan, inatake ang fortress. Nawala na rin ng pasensya si Franklin at sinabing hawak niya pa rin si Prinsesa Elizabeth. Napatingin siya sa tabi niya sa reflex, na wala na ang prinsesa. Napagtanto niya, pain lang pala siya ni Ray. Gumuho ang lahat ng plano niya at umaasa siyang may paraan pa siyang makaligtas. Nakita niyang buong tapang na sumugod si Ray. Ngumiti siya, hulaan daw niyang ang ikatlong dahilan ay para talunin siya. Yumuko si Franklin, inaamin niyang talo siya ngayon, pero darating ang araw na babalik siya. Nagulat silang pareho nang biglang lumitaw si Hugo. Ipinahayag nitong gagamitin niya ang lahat ng paraan para protektahan si Franklin. Nagsimula ang opisyal na laban ni Ray at Hugo. Pareho silang may pinoprotektahan. Saglit na isinantabi ang bagong nabuo nilang pagkakaibigan. Nanatiling nakatayo si Franklin habang pinapanood ang laban. Nang mapatay ni Ray si Hugo gamit ang sarili niyang mga kamay, muling tumindig si Ray mula sa mga guho, papunta kay Franklin. Panahon na raw tapusin ang ikatlong dahilan. Tuluyang gumuho ang plano ni Franklin nang desperado siyang napatay ni Ray. At natapos ang laro ni Franklin sa isang napakagandang tagumpay para sa kaharian. Sa isang lihim na pagtitipon, nag-celebrate sina Shu, Figaro, at Zanyo matapos ang nakakapagod na labanan. Sobrang impressed si Figaro sa ginawa ni Zanyo sa huling segundo, ang basagin ang figures sa ilalim ng lupa bago pa maipatupad ni Franklin ang plano. Sabi ni Zanyo, hindi gumalaw ang halimaw na iyon. Pagkatapos niya itong patayin, ginamit niya ang skill niya para aiskan ng lupa at may natagpuan siya. Hawak-hawak ni Shu ang piraso ng lupa na nakuha niya. Ito raw ay uri ng magic restraining soil, hindi makakagalaw ang kahit ano kapag napalibutan nito. Pinagpatuloy ni Shu, hula niya, ang Beast King, iyong babaeng may dalang baby squirrel, ay may ibang plano na hiwalay sa plano ni Franklin. Samantala, dumating ang dayuhang Earth God dahil alam niyang magsasagawa si Franklin ng teroristang atake. Ipinaliwanag pa niya na ang Beast King ay isa sa pinakamalakas sa kanluran. Kung nakipagkilab ito kay Franklin, ang plano ay iikot sa Beast King. Pero kabaligtaran, hinadlangan ng Earth God ang parte ng plano ni Franklin, kaya raw ito nagpunta sa arena. Sobra namang curious si Zanyo tungkol sa pinakamalakas na tao at pinakamalakas na magic user. Ipinabatid ni Figaro kay Zanyo na minsan nang nakipaglaban si Shu sa Earth God at nagtapos iyon sa tabla. Pag-ulong namang sinabi ni Shu na kung talagang nagpunta rito ang Earth God, dapat ay dumating siya ng isang oras ng mas maaga. Ang totoo, dahil masyadong natagalan ang plano, nakabalik na ito sa sasakyan at pauwi na, nagsisising hindi niya nakalaban si Shu. Pagkatapos ng insidenteng ito, pinalayas din ni Franklin si Hugo mula sa asosasyon. Sanay na si Hugo na iniiwan ng mga tao, ngunit ang desisyong ito ay para sa kabutihan niya. Pinayuhan siya ni Franklin na maglakbay sa labas, makipag-ugnay sa kalikasan, at pagsapat na ang naging paglalakbay niya, anumang oras na gusto niyang bumalik, tatanggapin pa rin siya. Nang makaalis si Hugo, isiniwalat ni Franklin ang totoong dahilan, kung nasa tabi niya si Hugo, hindi siya makakagawa ng masasamang bagay. Mula sa impyerno, aniya, babawiin niya ang tagumpay mula sa mga tumalo sa kanya. Samantala, nakatakas na naman sa mga bantay si Elizabeth para maglaro sa labas. Ngayon ay sinusundan niya si Shu. Nakita niya ito sa kalsada at sinundan hanggang dito. Tinanong ni Ray kung may permiso ba siya. Walang kamalay-malay na sumagot ang batang prinsesa, syempre tumakas ako. Dahil sa sagot na iyon, natakot si Ray at tinanong si Marie kung anong klaseng seguridad meron sila. Para kay Marie, hindi maluwag ang seguridad, sobrang talino lang ng prinsesa. Sumang-ayon si Roque na ang prinsesa ay talagang matalino, bagay na bagay maging isang magnanakaw. Dahil lahat ay nagbibiro, pinabayaan na rin ni Ray ang usapan at naghanda para sa laban na napagkasunduan nila ni Marie kanina. Nawala ang isang braso ni Ray sa huling laban niya kay Franklin. Tiningnan ito ni Marie at tinanong kung kaya pa ba niyang manalo laban sa kanya. Hindi nawala ng loob si Ray. Lalo pang at mas mataas ang level at stats ni Marie, kaya hindi patas ang laban sa combat skills. Bukod doon, humina talaga ang kakayahan niyang lumaban matapos mawala ang isang braso. Ngunit hanggat may natitirang kahit kaunting posibilidad, hindi raw siya susuko, kailangan niyang sunggaban ang lahat ng pagkakataon. Sa narinig na ito, pumalaklak si Shu, na pinuri siyang tunay na nakauunawa. Nagpatuloy si Marie, iyon daw ang dahilan kung bakit malakas si Ray. At ipinaalam niya rito na may bago na itong palayaw.